Si Gabriel Angeles, sa edad na 27, ay mayroong lahat ng mapapangarap ni Numan. Siya ang kaisa-isang anak ni na Ginoong Don Roberto at Ginang Doña Cecilia Angeles, isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Pag-aari ng kanyang ama ang malaking imperyo ng mga kumpanya, habang ang kanyang ina naman ay isang kilalang pilantropo. Lumaki si Gabriel sa karangyaan, napapalibutan ng mamahaling sasakyan, malalaking mansyon, at lahat ng pinakamahusay na bagay na mabibili ng pera. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yaman, pakiramdam ni Gabriel ay may kulang. Ang mga tao sa paligid niya ay tila mas interesado sa kayamanan ng kanyang pamilya kaysa sa kanya bilang tao. Meron siyang mga kaibigan, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtatanto niya na mas pinahahalagahan ng mga ito ang kanyang estilo ng pamumuhay kaysa kung sino talaga siya. Ang mga babaeng nakadate niya ay ganoon din. Interesado sa kanyang kayamanan at estado, ngunit hindi sa kanyang puso. Nais ni Gabriel na mahalin siya kung sino talaga siya, hindi dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Isang gabi, matapos ang isang napakababaw na usapan sa isang babae na ipinakilala sa kanya ng kanyang ama, alam ni Gabriel na kailangan niyang magbago. Ang babaeng ito, tulad ng marami pang iba, ay mas interesado sa pagpapa-impress sa kanya ng kanyang sariling kayamanan kaysa sa pag-alam ng anuman tungkol sa kanya. Nais niya ng higit pa. Nais niya ng isang buhay kung saan maaari siyang maging totoo sa sarili at makahanap ng pag-ibig, hindi batay sa pangalan ng kanyang pamilya, kundi batay sa kung sino talaga siya. Nagpa siya si Gabriel na kailangan niyang iwan ng kanyang pribilehiyong buhay, kahit sa maikling panahon. Nais niyang maranasan ng mundo sa labas ng kanyang bubble, mamuhay ng simple at tuklasin kung makakahanap siya ng pag-ibig sa isang lugar kung saan walang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Bago siya gumawa ng anumang matinding desisyon, nakipag-usap si Gabriel sa kanyang mga magulang upang talakayin ang kanyang plano. Nakaupo sila sa malaking dining room ng kanilang mansyon. May matagal na akong iniisip. Simula ni Gabriel, humahagisip ang kanyang puso. Gusto kong umalis muna sa lungsod. Kailangan ko ng oras upang hanapin ang sarili ko malayo sa lahat ng nandito. Ang kanyang ina, si Doña Cecilia, ay agad na kumunot ang noo. Umalis! Gabriel, bata ka pa. Mahirap ang mundo sa labas, lalo na para sa isang lalaking tulad mo. Hindi mo kailangang pumunta kahit saan. Makakahanap tayo ng magaling na asawa para sa'yo dito. Isang taong magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Napabuntong hininga si Gabriel. Alam niyang hindi siya maiintindihan ng kanyang ina. Pero yan ang problema, ma. Lahat ng babaeng nakikilala ko ay interesado lang sa kung anong meron ako, hindi sa akin. Gusto kong mamuhay ng simple sa maikling panahon, malayo sa lahat ng ito. Gusto kong makahanap ng isang taong magmamahal sa akin kung sino ako. Umiling si Doña Cecilia. Hindi ligtas diyaan para sa isang lalaking tulad mo. Paano kung may mangyari? Paano ka mabubuhay ng walang ginhawa at proteksyon ng bahay na ito? Hindi mo kailangang maghirap kung ang lahat ng kailangan mo ay nandito na. Tinignan ni Gabriel ang kanyang ama, umaasang makakuha ng suporta. Si Don Roberto, isang seryoso ngunit mapag-isip na tao, ay tahimik na nakikinig. Hindi ako aalis ng tuluyan, Dad, sabi ni Gabriel, lumingon sa kanyang ama. Kailangan ko lang ng oras para ayusin ang mga bagay-bagay. Kung hindi ko mahanap ang hinahanap ko, kung hindi ako makahanap ng pag-ibig ng mag-isa, babalik ako. Papayagan akong pakasalan ng babaeng gusto mong pakasalan ko. Tinaasan ng kilay ng kanyang ama. Ang ibig mong sabihin ay si Ariana, ang anak ng tech billionaire na mariin mong tinanggihang makilala? Oo, tanggo ni Gabriel. Makikipagkita ako kanya kalaunan, ngunit kailangan ko munang gawin ito. Kailangan kong malaman kung maaari akong mamuhay nang nakikita ako ng mga taong bilang ako, hindi dahil sa pangalan namin. Sumandal si Don Roberto sa upuan, pinag-iisipan ng sinabi ng kanyang anak. Mahal na mahal niya si Gabriel, at gaano man niyang gustong pakasalan nito ang isang makapangyarihan na tao tulad ni Ariana, nauunawaan niya ang kanyang pangangailangan ng kalayaan.
Nakita niya ang pagkakabigo sa paglipas ng mga taon sa pagtatangkang makahanap ng isang taong nagpapahalaga sa kanya nang higit pa sa kanyang kayamanan. Si Doña Cecilia Gayunmamay ay hindi kumbinsido. Roberto, sabihin mo sa kanya na masamang ideya ito. Siya ang tagapagmana ng Angeles, ang aming kaisa-isang anak. Hindi siya basta-basta aalis ng mag-isa. Ang mundo ay hindi kasing tulad ng iniisip, lalo na para sa isang taong hindi pa nakakaranas ng hirap. Mapanganib iyan. Ngunit binigyan ni Don Roberto si Gabriel ng maliit na tanggo ng pagpapayagan. Kung ito ang kailangan mong gawin, Gabriel, susuportahan kita. Ayaw kong magsisisi ka na hindi mo sinubukang hanapin ang sarili mong landas. Lumingon siya sa kanyang asawa. Malakas yan, Cecilia. Kailangan nating magtiwala sa kanya. Napabuntong hininga si Doña Cecilia. Hindi pa rin mapakalay. Sige, ngulit mangako ka na mag-iingat ka. Opo, ma. Sabi ni Gabriel na nakangiti. Hindi ako aalis ng matagal. Kailangan ko lang ng oras na malayo sa lahat ng kaguluhan dito. At gayon, nakatakda na ang plano ni Gabriel. Nag-impak siya ng isang maliit na maleta na may simpleng damit lamang. Iniwan ng kanyang mamahaling suit, relo, at ang buhay na puno ng karangyaan na matagal na niyang nakasanayan. Kinabukasan, sa pamamagitan ng nag-aatubiling pagpapala ng kanyang ama at nag-aalalang tingin ng kanyang ina, umalis si Gabriel sa lungsod. Sumakay siya sa isang bus patungo sa isang malayong lugar, umaasang magsimula muli. Ang bayan na pinili niya ay San Isidro, isang maliit, mulit masiglang bayan na kilala sa masiglang palengke at masisipag na tao. Ito ay isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya bilang mayanang tagapagmana mula sa Maynila. Dito, maaaring makihalubilo si Gabriel at mamuhay ng simple tulad ng iba. Nang dumating si Gabriel sa San Isidro, nakahanap siya ng isang maliit na one-room apartment na uupahan. Wala itong katulad ng mansyon na kanyang kinalakihan, ngunit sapat na iyon para sa kanya. Ang apartment ay meron lamang kama, lamesa at isang bintana na nakatanaw sa abalang kalye sa ibaba. Walang mga karangyaan, walang mga katulong na mag-aasikaso sa bawat pangangailangan niya, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Gabriel ang kalayaan. Ngayong nakahanap na siya ng matitirhan, alam ni Gabriel na kailangan niyang humanap ng trabaho. Hindi siya maaaring umaso sa yaman ng kanyang pamilya kung nais niyang maranasan ang buhay bilang isang ordinaryong tao. Pagkatapos maglakad-lakad sa mga kalsada ng San Isidro sa loob ng ilang araw, nakita niya ang isang maliit na kainan na tinatawag na Aling Nena's Kitchen. Ang kainan ay may cozy at kaaya-ayang atmosfera na puno ng amoy ng lutong bahay. Palagi itong abala sa mga taong dumarating at umaalis at mayroong isang bagay tungkol sa pagiging simple ng lugar na humila kay Gabriel papasok. Habang humahagibis ang kanyang puso, pumasok si Gabriel at tinanong si Aling Nena, ang may-ari, kung meron siyang bakanteng trabaho. Si Aling Nena ay isang mabait na babae na nasa kalagitnaan ng kanyang 50s na may bilog na muka at isang mainit na ngiti. Tinignan niya si Gabriel, napansin ang maayos ngunit simpleng damit nito at nagtanong ng ilang bagay. Nasyahan sa mga sagot ni Gabriel, nagpasya si Aling Nena na bigyan siya ng pagkakataon. "Kailangan namin ng isa pang waiter dito," sabi ni Aling Nena. "Pero mahirap ang trabaho. Maghahapon kang nakatayo, maghahatid ng pagkain, maglilinis, at makikitungo sa lahat ng uri ng customer. Sa tingin mo, kaya mo ba?" Ngumiti si Gabriel, determinadong patunayan ang sarili. "Opo, kaya ko. Gagawin ko ang aking makakaya." At sa gayon, nagsimula ang bagong buhay ni Gabriel bilang isang waiter sa Aling Nena's Kitchen. Ang trabaho ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Gumugol siya ng mahabang oras na nakatayo, nagdadala ng mga tray ng pagkain, naglinis ng mga lamesa, at kumukuha ng mga order. Sumasakit ang kanyang likod at ang kanyang mga kamay ay naging magaspang mula sa patuloy na paglilinis. Ngunit sa kabila ng pagod, nakakita si Gabriel ng kabuluhan sa simpleng buhay na ito. Sa unang pagkakataon, namumuhay siya sa isang buhay na hindi lang inihain sa kanya.
Ang mga customers sa Aling Nena's Kitchen ay mga ordinaryong tao, manggagawa, pamilya at estudyante na pumupunta para sa abot-kayang pagkain. Tinatrato nila si Gabriel tulad ng ibang waiter at iyon mismo ang gusto niya. Hindi na siya ang mayamang tagapagmana mula sa isang makapangyarihang pamilya. Siya na lang si Gabriel, ang bagong waiter sa kainan. Habang nagpupunas si Gabriel ng lamesa isang gabi, tumingin siya sa abalang kalye ng San Isidro at napangiti sa kanyang sarili. Iniwan niya ang mundo ng yaman at pribilehiyo, ngunit sa paggawa nito, nakahanap siya ng isang bagay na mas mahalaga, kalayaan. Nagtaka siya kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanya. Mahanap ba niya ang pag-ibig na tagal na niyang hinahanap o babalik din siya sa dati niyang buhay, pakakasalan ang babaeng gusto ng kanyang ama? Sa ngayon, kontento siyang maghintay at tignan. Ito ang kanyang oras para malaman kung sino talaga siya at nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Habang patuloy na nagtatrabaho si Gabriel sa Aling Nena's Kitchen, ang kanyang buhay sa San Isidro ay nagsimulang maging isang gawain. Ang trabaho ay nakakapagod pa rin, ngulit ang pakiramdam ng kalayaan na kanyang naramdaman ay ginawa itong sulit. Ngunit nagbago ang lahat isang gabi nang niyaya siya ni Cynthia, Sin, ang bait ng marketing assistant na nakilala niya ng ilang linggo. Sa isang magiliw na data. Mahaba ang araw sa kainan at abala si Gabriel sa paglilinis nang lumapit sa kanya si Sin kasama ang kanyang karaniwang mainit na ngiti. Hey Gabriel, casual namang ka ba naglatanaw siya sa counter? Nagtatanong lang ako, gusto mo bang maghapunan kasama ako minsan? Alam ko ang isang tahimik na lugar sa tabi ng ilog. Lumakas ang tibok ng puso ni Gabriel. Naging masaya siya sa piling ni Sin ng ilang linggo. Tila siyang totoo, down to earth at naiiba sa mga babaeng nakilala niya sa dati niyang buhay. Walang pagkukunwari, walang pasikat na pagpapakita ng yaman, tila simpleng tapat na pag-uusap. At ang higit sa lahat ay iniisip niyang walang alam si Sin tungkol sa kanilang pinagmulan. Para kay Sin, siya na lang si Gabriel, ang waiter. Hinangaan din niya ang tapang ni Sin sa pagkuha ng inisyatiba. Nakangiti, pumayag siya. Gusto ko yan. Ang una nilang ilang date ay napakaganda. Si Sin na mas pamilyar sa bayan ay dinala siya sa tahimik, simpleng mga lugar kung saan maaari silang mag-usap, tumawa at mag-aliw sa isa't isa. Nakikinig siya sa mga kwento ni Gabriel tungkol sa pagtatrabaho sa kainan, ibinahagi niya ang kanyang karanasan bilang isang marketing assistant at pinaramdam niya kay Gabriel na siya ay espesyal. Nararamdaman ni Gabriel na nagbubukas siya sa kanya. Iniisip na marahil ay natagpuan na niya ang pag-ibig na hinahanap niya dito sa maliit na bayang ito, kasama ang isang babaeng walang alam na siya ay isang tagapagmana. Tila posible iyon. Ngunit habang lumipas ang mga linggo, nagsimulang mapansin ni Gabriel ang maliliit at nakakagambalang mga palatandaan sa kanyang relasyon kay Sin. Nagsimula ito sa paghiram niya ng maliit na halaga ng pera. Hoy Gabriel, maari mo ba akong pahiramin ng kaunting pera? May kailangan akong bayaran na urgent at naantala ang sweldo ko. Kasual niyang sabi isang gabi. Sa una, hindi inisip ni Gabriel iyon ng labis. Nag-ipon siya ng pera mula sa kanyang trabaho sa kainan at hindi malaking bagay ang tulungan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang lalaki. At kahit man nagkukunwari siyang mahirap, kailangan pa rin niyang alagaan ang kanyang babae sa abuti ng kanyang makakaya. Ngunit nangyari ulit ito at ulit. Sa bawat pagkakataon may dahilan si Sin. Isang sirang laptop, isang hindi inaasahang gastos, o isang pabor na kailangan niyang ibalik. Ang mga halaga ay maliit sa una, ngunit mabilis itong nagdagdag. Nahanap ni Gabriel ang sarili na mas madalas gumagastos sa kanyang iipon, ngunit ayaw niyang isipin ang pinakamasama. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Sin na siya ay mayaman. Imposibleng ginagamit lang siya nito para sa pera. Gayunpaman, habang lumipas ang panahon, nagsimulang mapansin ni Gabriel ang iba pang mga bagay. Madalas na sinasabi ni Sin kung paano siya dapat maghangad ng mas mataas sa buhay. Nagpapahiwatig na dapat siyang gumagawa ng higit pa kaysa sa pagtatrabaho lang sa kainan.
Matalino ka, Gabriel, sabi niya isang hapon habang nakaupo sila sa tabi ng ilog. Bakit ka magpapakontento sa pagiging waiter? Maaari kang gumawa ng mas malalaking bagay. Isa kang lalaki. Hindi mo ba iniisip na nakakababae yan? Ang paraan ng pagkasabi niya nito ay nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa, na para bang may alam siya tungkol sa kanya na hindi niya sinasabi. Tila itinutulak siya nito patungo sa isang bagay na mas dakila, na para bang umaasa ito ng higit pa mula sa kanya kaysa sa handa niyang ibunyag. Binaliwala ito ni Gabriel noong una. Iniisip na gusto lang siyang nitong hikayatin. Ngunit ang pakilamdam ng pang-iinggis sa kanyang dibdib ay lumakas sa bawat araw na lumilipas. Pagkatapos ay dumating ang hapon na nagwasak sa kanyang mundo. Tahimik ang araw sa kainan at katatapos lang ni Gabriel sa kanyang shift. Palabas na siya sa likod nang makita niya si Sin na nakasandal sa pader, nakikipag-usap sa telepono. Hindi nito napansin ang pagdating niya kaya huminto siya, nakukuryosyo sa sinasabi nito. Oo girl, mawis ang takbo, sabi ni Sin mahina ngunit tiyak ang kanyang boses. Malapit na ako makakuha ng mas marami sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, kumalma ka. Alam mo namang mga spoiled ang mga mayayamang bata na ito eh. Sinundan ko siya rito sa San Isidro. Isipin mo, ang tagapagmana ng Angelus Empire ay nagpapanggap na mahirap. Lahat ng mga entitled na bata at ang kanilang kakaibang pantasya. Dagdag niya ng malakas na tawa. Nananig si Gabriel sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Alam pala si Sin kung sino siya sa simula pa lang. Sinundan niya ito sa San Isidro. Oo, ang tatay niya ang billionaire. Nalaman ko kung saan siya nagpunta after umalis sa lungsod. Sinusubukan niyang mamuhay ng tahimik o kung anuman pero ginagawa ko ito. Nagbibigay na siya sa akin ng pera. Hindi magtatagal mas marami pa akong makukuha sa kanya. Ipakasal siya sa akin at isama akong pabalik naging asawa ng billionaire. Sa panahong iyon, makikilala ko na ang taong nanatili sa kanyang tabi nung wala siyang anuman. Tumawa ito ng sarkastiko. Kinumkom ni Gabriel ang kanyang kamao, naninigad sa galit. Bawat sandali na ibinahagi nila, bawat pag-uusap, bawat ngiti ay purong kasinungalingan. Hindi nagmalasakit si Sin sa kanya bilang si Gabriel ang waiter. Nakita niya lang siya bilang si Gabriel Angeles, ang mayamang tagapagmana. Alam niya na ito ng simula pa lang at ginamit siya ng tulad ng iba. Sa kanyang wasak na puso. Humakbang si Gabriel, naninigag ang kanyang boses sa galit. So, ito pala ang plano mo ng simula pa lang. Matinding lumingon si Sin na nalalaki ang mga mata niya sa paggulat. Gabriel, huwag! Itinaas niya ang kamay niya para pigilan ito. Narinig ko ang lahat. Alam mo kung sino ako. At sinundan mo ako rito para lang gamitin mo ako. Bumukas si Sin ng bibig ngunit walang lumabas na salita. Ang pagkakasala sa mukha nito ay sapat na para malaman ni Gabriel ang katotohanan. Nang walang hinintay na paliwanag ay tumalikod siya at umalis. Nagtiwala siya rito at naniwala na may natagpuan siyang tunay. Ngunit lahat iyon ay pagkukunwari. Niloloko lang siya ni Sin mula sa simula pa. Sa kanyang pusong wasak, gumawa si Gabriel ng desisyon. Hindi na siya maaaring manatili pa sa San Isidro. Ang bayan ay nadunghisan ng pagtatrakisyon na kanyang naranasan. Kailangan niyang pumunta sa isang lugar na mas liblib. Isang lugar kung saan walang makakahanap sa kanya at kung saan siya'y maaaring magsimula ulit ng tunay. Inimpak niya ang kanyang mga gamit, mabigat ang kanyang puso sa pagbakabismaya at tinawagan ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay unang sumagot, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Gabriel, mahal, ayos ko ba? Hindi ka nakatawag ng matagal. Ayos lang ako, ma. Pero kailangan ko pa ng mas maraming oras. Aalis na ako sa San Isidro. Kailangan ko lang ng espasyo. Naramdaman niyang may problema ay nagsimulang tumutol si ina niya. Gabriel, bata ka pa. Maari kaming magpadala ng ayos lang ako, putol ni Gabriel. Makikipag-ugnayan ako pero hindi na madalas. Huwag po kayong mag-alala sa akin, kailangan ko lang isayos ang mga bagay ng mag-isa.
Ang kanyang ama na tahimik na nakikinig sa likod ay nagsalita. Nagtiwala kami sa iyo, Gabriel. Pero tandaan mo, maaari kang laging umuwi. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Nagpakawala ng hininga si Gabriel na namamanggahang ang puso ng kalungkutan at pasasalamat. Alam ko, Dad, magiging ayos lang ako. At gayon, tinapos ni Gabriel ang tawag. Determinado siyang magpatuloy upang hanapin ang kanyang sarili muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanyang nakaraan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang kanyang paglalakbay, pero isang bagay ang sigurado, hinding-hindi niya hahayaang may sunundan siya na magsamantala sa kanya. Umalis si Gabriel sa masiglang buhay ng San Isidro. Pagkatapos ng pagtaksil ni Sin, alam niya na kailangan niya ng kumpletong pagbabago ng paligid. Isang bagay na malayo sa buhay bayan na nakasanayan niya. Nais niyang makahanap ng kapayapaan, malayo sa mga taong maaaring makakilala sa kanya o magsamandala sa kanyang kayamanan. Habang mabigat pa rin ang kanyang puso mula sa pagkadismaya, nagpasya si Gabriel na lumipat sa isang rural na baryo na malayo sa ingay at abala ng lungsod. Ang baryo na pinili niya ay maliit at tahimik na may maalikabok na kalsada, simpleng bahay at mas mabagal na takbo ng buhay. Ito ay ang uri ng lugar kung saan kilala ng lahat ang isa't isa, kung saan ang pinakamalaking kaguluhan ay ang araw ng palengke at kung saan napapansin ang mga estranghero. Sigurado si Gabriel na walang sino man dito ang makakaalam tungkol sa kanyang nakaraan, sa kanyang pamilya o sa yaman na kanyang iniwan. Naging dalubhasa siya sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan at sa baryong ito, maaari siyang magsimulang muli. Pagkatapos manirahan sa isang modest na silid na inuupahan niya mula sa isang matandang byuda, nagpasya si Gabriel na kailangan niyang humanap ng trabaho. Nauubos na ang kanyang ipon at gusto niyang kumita ng sarili niyang pera tulad ng sino mang ordinaryong tao. Habang naglalakad siya sa baryo isang maaraw na hapon, dumaan siya sa isang maliit na supermarket at napansin ang isang sulat kamay na karatula sa bintana. Kailangan ng sales boy. Tila ito ang perpektong pagkakataon. Walang pag-aatubili, pumasok si Gabriel at tinanong ang tindero kung available pa ang trabaho. Ipinakilala ng tindero ang kanyang sarili bilang si Mang Ben, isang middle-aged na lalaki na may magiliw ng ngiti. Nagtanong siya ng ilang simpleng tanong tungkol sa karanasan at pinagmula ni Gabriel. Nananatili sa kanyang kwento, sinabi ni Gabriel na natapos niya ang secondary school at nagtrabaho ng iba't ibang odd jobs sa ibang bayan bago dumating dito. Tila nasiyahan si Mang Ben sa kanyang mga sagot at agad siyang kinuha. "Maaari kang magsimula bukas," sabi niya. Iniaabot ang isang apron sa kanya. Hindi ito masyadong mahirap. Mag-aayos lang ng shelves, tutulong sa mga customer at pananatilihing malinis ang lugar. Nagpasalamat si Gabriel sa kanya at umalis sa supermarket. Nakaramdam ng ginhawa. Ito mismo ang kailangan niya. Isang simpleng trabaho sa isang tahimik na baryo, malayo sa masakit na alaala ni Sin at San Isidro. Kinabukasan, dumating si Gabriel sa supermarket, handa na at simulan ang kanyang bagong tungkulin. Diyan niya nakilala si Ramon. Si Ramon ang isa pang sales boy sa supermarket. Siya ay nasa early 20s na may maliwanag na mata at isang magiliw na ngiti. Mabilis niyang tinanggap si Gabriel at mabilis silang naging magkaibigan. Madaling kausap si Ramon at habang nagtatrabaho silang magkatabi, nagbahagi sila ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay. Sinabi ni Gabriel kay Ramon na siya ay isang ulila na nakatapos lang ng secondary school, maingat na nananatili sa kanyang gawa-gawang kwento. Ayaw niya na may sino mang makaalam kung sino talaga siya, hindi pagkatapos ng nangyari sa nakaraan. Si Ramon naman ay nagbahagi ng kanyang mga pangarap at pag-asa kay Gabriel. "Nakatira ako sa tiyuhin at tiyahin ko," sabi ni Ramon isang araw habang nag-aayos sila ng shelves. "Mabait sila pero masyadong maliit ang baryo para sa akin. Gusto ko pa ng mas malaki sa buhay. Gusto kong lumaman. Mahirap ang buhay. Mahirap din ang hustling para sa akin. Hindi ko tututulan ng pagpapakasal sa isang mayamang babae kung makakita ko," sagot ni Ramon na may determinadong tingin sa kanyang mga mata. "Gusto kong umalis sa baryong ito, lumipat sa malaking lungsod at mamuhay ng mas maganda. Palagi akong nangangarap na magmaneho ng mga luxury cars at tumira sa isang magandang bahay. Masyadong maliit na lugar ito para sa akin." Tumanog si Gabriel.
Nauunawaan niya ang ambisyon ng kanyang kaibigan. Si Ramon ay mabait, pero malinaw na mga nakatuon ang kanyang paningin sa paghanap ng paraan palabas ng baryo. Madalis niyang mabanggitin tungkol sa pagkikipagtagpo mula sa isang babae na magbabago ng kanyang buhay. Isang taong makapag-aalok ng karangyaan at ginhawa na tagal na niyang hinahangad. Si Gabriel naman ay tumatakas mula sa ganung buhay, pero naunawaan niyang kung bakit nangangarap si Ramon na tumakas sa kahirapan. Ang mga araw sa supermarket ay lumipas ng tahimik. Nakaramdam si Gabriel ng kapayapaan habang nagtatrabaho kasama si Ramon, nakikinig ng chismis ng baryo at natututo tungkol sa mga customer na regular na dumarating. Ito ay isang simpleng buhay, pero para kay Gabriel ay nakakapagpagaling ito. Halos nakalimutan niya ng pakiramdam na hinahabol dahil sa kanyang kayamanan, na makita bilang tagapagmana lang ng isang kayamanan. Gayunpaman, ang kabayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Gabriel sa likod ng counter, may isang babaeng pumasok sa supermarket. Ang pangalan niya ay si Celeste. Kilala siya sa baryo bilang isa sa mga pinakamayayamang tao sa paligid. Kilala niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang paglimpot ng mga banyagang produkto. Mag-aari siya ng pinakamalaking bahay sa baryo, isang malaking estruktura na lumilitaw sa gitna ng mga masimpleng bahay. Hindi siya fabulously rich according to the city standards, pero sa baryo, tinuturing si Celeste na mayaman. Siya ay matangkad at may tiwala sa sarili na may aura ng otoridad na agad na nakuha ng atensyon ni Gabriel. Ngumiti siya kay Gabriel habang lumalapit sa counter para bayaran ng kanyang mga binili. "Hello," sabi niya. Malamig ton at kaaya-aya ng kanyang boses. "Hindi ka pa nakikita dito dati. Bago ka ba sa baryo?" Ngumiti si Gabriel ng magalang. "Opo, ilang linggo pa lang ako dito." "Aba, maligayang pagdating," sabi ni Celeste, iniaabot ang kanyang pera. "Masarap na merong bagong mukha sa baryo." Nang lumabas siya, hindi masyadong inisip ni Gabriel ang pagtatagpo. Tinuturing ni Celeste na magalang, pero natuto siyang maging maingat sa kanyang puso pagkatapos ng nangyari kay Sin. Hindi na siya interesadong masali sa iba pang relasyon, lalo na hindi pagkatapos ng kanyang huling pagkadismaya. Pagod na siya sa mga babaeng nakikipagpagam sa kanyang simplisidad. Gayunpaman, naging malinaw na interesado si Celeste sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang dumaan sa supermarket ng mas madalas. Palaging nakakahanap ng dahilan para makipag-usap kay Gabriel, pinupuri niya ito sa trabaho niya, nagtatanong tungkol sa kanyang araw, at gumagawa ng kasyual na pag-uusapan. Sa una, binaliwala ito ni Gabriel bilang pagiging magiliw, pero habang naging mas madalas ang kanyang mga pagbisita, napagtanto niya na hinahabol niya ito. Si Ramon na tagal nang nangangarap na mapangasalan ng mayamang babae ay nagsimulang mainggit. Tagal niya niyang pinapangarap si Celeste bago pa man dumating si Gabriel sa baryo. Sa kanyang niseryang mata, si Celeste ang tiket niya palabas ng baryo, ang taong makapagbibigay sa kanya ng buhay na tagal na niyang pinapangarap. Ngulit ngayon ay tila si Gabriel na ang pinagtutuunan ni Celeste ng atensyon. Isang hapon pagkatapos umalis si Celeste sa supermarket, lumingon si Ramon kay Gabriel na may sapilitan ngiti. Gusto kanya, alam mo. Tumingin si Gabriel sa kanya naguguluhan. "Sino? Si Celeste?" Sinagot ni Ramon masikip ng boses. "Bumisita siya rito para lang makita ka." Tila naghihintay siya na ikaw ang maghuwa ng unang hakbang. Nakaramdam si Gabriel ng discomfort. "Hindi ako naghahanap ng anuman ngayon," malumanan niyang sinabi. Sinusubukan niyang tiyakin si Ramon. Malambot si Ramon, pero may nakikita pa rin siyang kislap ng inggit sa kanyang mga mata. "Sana lang. Tagal ko nang pinapangarap si Celeste. Siya lang ang taong sa baryong ito na makapagbibigay sa akin ng buhay na gusto ko. Hindi lang ako naglalakas ng loob na lumapit sa kanya." Nawala ng pagka Gabriel. Nakita niya kung gaano kagusto ni Ramon na umalis sa baryo. Kung gaano niya kahangad ang isang buhay na puno ng yaman at ginhawa. Ngunit para kay Gabriel, ang yaman ay nagdala lamang ng sakit ng puso. Ang huling bagay na gusto niya ay mahuli sa isang sitwasyon na kung saan ang interes ng isang tao sa kanya ay mas maaaring tungkol sa kung ano ang maaari niyang ialok kaysa kung sino siya bilang tao. Habang lumipas ang mga araw, patuloy na nagpakita ng interes si Celeste kay Gabriel. Ngunit pinanatili niya ang kanyang distansya, hindi sigurado kung maaari siyang magtiwala rito. At kahit na nanatili siyang magiliw kay Ramon, lumaki ang tensyon sa pagitan nila. Nakita ni Gabriel na ang selos ni Ramon ay kumukulo sa ilalim ng ibabaw. Muli,
Natagpuan ni Gabriel ang sarili sa isang sitwasyong kung saan tila nagbabanggaan ang kanyang nakaraan at kasalukuyan. Pumunta siya sa baryong ito upang makahanap ng kapayapaan. Ngunit tila kahit dito, mahirap makahanap ng pag-ibig at tiwala. Pagkatapos ay dumating ang hapon na nagpabago sa lahat. Ito ay isang maliwanag, abalang araw at ang lokal na palengke ay buhay na buhay. Naglalaro ang mga bata, tumatakbo at tumatawa habang ginagawa ng mga taga-baryo ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Katatapos lang ni Gabriel sa kanyang shift sa supermarket at naglalakad sa kalsada. Gumagala ang kanyang isip. Napansin niya ang isang grupo ng mga babae na naglalaro ng football malapit. Ang kanilang laro ay umaabot sa kalye. Bago siya makapag-react, lumipad ang bola sa hangin at sa pagkakataong ito ay papunta sa isang babae na tumapak sa curb. Kusang tumakbo si Gabriel pasulong, naabot siya nang sumipol ang bola. Sa kanyang pagmamadali, hinila niya ang babae palayo sa kapahamakan at pinatatag siya. Hinawakan siya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa isang sandali, tumigil ang lahat. Nakita niya ang sarili na hawak sa kanyang mga braso. At nang tumingala siya, huminga siya ng madalim. Ang babae na kanyang nahuli ay matangkad, may maitim na balat at hindi ka panipaniwalang maayos ang built. Ang kanyang magandang mukha ay naka-frame na may malalim na pag-alala na lumambot sa ginhawa. At may kabaitan sa kanyang mga mata na nagpahagibis ng puso ni Gabriel. Tumayo sila nang nakapako ang kanilang mga mata, na para bang nawala ang mundo sa paligid nila. Ayos kang ba? Tanong ni Gabriel. Malalin at banayad ang kanyang boses, nakayakap pa rin sa kanya. Ang babae, humahagibis ang kanyang puso ay dahan-dahang tumantog. Sa tingin ko, sabi niya, halos bulong lang ang kanyang boses. Ngumiti si Gabriel, lumambot ang kanyang mukha habang pinapahawalan siya. Ako si Ana, by the way. Malumanay na sabi ng babae habang pinapatatag ang sarili. Gabriel, sagot niya. Nakikipagkamay sa kanya, humahagibis pa rin ang kanyang pulso. Habang naglalakad siya pauwi ng gabing iyon, hindi mapigilan ni Gabriel na isipin si Ana. Mayroong isang bagay tungkol sa paraan ng pagpapahinga niya sa kanyang mga kamay at ang paraan ng paghawak niya sa kanya na parang doon siya nababagay. Isang bagay tungkol sa kabaitan sa kanyang mga mata na nagparamdam sa kanya ng kaginhawa. Hindi niya alam ang marami tungkol sa kanya, ngunit may nagsabi sa kanya na makikita niya siyang muli. At tama siya. Sa sumunod na ilang linggo, mas madalas na nagko-cruise ang landas ni na Gabriel at Ana. Maging ito ay nagkataon o tadhana, mabilis silang nagkaroon ng komportabling gawain ng pag-uusap tuwing nagkakasalubong. Sinabi ni Ana sa kanya na siya ay isang accountant sa construction site at tulad ng maraming tao sa baryo, nagtatrabaho siyang mabuti para mabuhay. Hindi siya mayaman tulad ni Celeste. Ngunit hindi yun mahalaga kay Gabriel. Mayroon siyang mainit na puso at sa kanyang presensya, naramdaman ni Gabriel na ligtas at masaya siya. Bago niya namalayan, inaabangan na ni Gabriel ang bawat sandali na ginugol niya kasama ang Ana. Naglalakad sila ng matagal sa paligid ng baryo, nagbabanding sa tabi ng ilog, at nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay. Kay Ana, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman ng matagal na panahon. Isang kislap ng kagalakan, isang pagkataon para maramdaman niyang may kapayapaan siya. Ang pagtataksil ni Sin ay hindi na nagugulo sa kanyang isipan. In fact, halos hindi niya na nga maalala ito. Iba si Ana at pinapahalagahan ni Gabriel ang bawat segundo na ginugol nilang magkasama. Ngunit habang lumalalim ang damdamin ni Gabriel para kay Ana, si Celeste, ang pinakamayamang babae sa baryo, ay lalong nagselos. Matagal nang sinusubukan ni Celeste na mapansin siya ni Gabriel sa loob ng ilang linggo, at naniniwala siya na siya ang dapat na pinili nito. Sa kanyang 4-bedroom bungalow, ang kanyang yaman, at ang kanyang estado sa baryo,
Palaging inakala ni Celeste na magbabago ang isip ni Gabriel at makikita siyang pinakamahusay na opsyon. Ngulit ngayon, kasama si Ana, nayanig ang tiwala ni Celeste. Determinado na makuha si Gabriel, nagpa siya si Celeste na humingi ng tulong kay Ramon, ang kaibigan at kasamahan ni Gabriel sa supermarket. Si Ramon, na minsan ay nangangarap na pakasalan si Celeste, ay umaasa na sa huli ay pipiliin siya nito. Ngunit nang makita ang lumalaking obsesyon nito kay Gabriel, nag-iwan nito sa kanya ng kapaitan at inggit. Isang hapon, hinila ni Celeste si Ramon sa isang tahimik na sulok ng supermarket. Ramon, sinimulan niya. Binaba ang kanyang boses. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Tinignan siya ni Ramon ng kuryoso. Anong kailangan mo ng tulong? Si Gabriel, sabi ni Celeste, gumagapang ang pagkadismaya sa kanyang tono. Masyado siyang naglalaan ng oras sa babaeng iyon mula sa construction site. Alam mo, ako ang mas mahusay na kapareha para sa kanya. Kailangan niyang mapagtanto iyon. Kailangan kitang tulungan na kumbinsihin siya. Naramdaman ni Ramon ang kirot ng selos sa mga salita ni Celeste. Palagi siyang umaasa na pipiliin siya nito. Ngunit ngayon, ay humihingi ito ng tulong sa kanya upang mapanalunan si Gabriel. Sa kabila ng kanyang inggit, tumanggo siya. Pilit ng umiti. Kailangan mong tatasin sa kay Gabriel ang dati. Noong gabing iyon pagkatapos ng trabaho, nilapitan ni Ramon si Gabriel habang naglilinis sila ng supermarket. Gabriel, sinimulan ni Ramon, sinusubukang maging kaswal. May napansin ako at sa tingin ko oras na para pag-usapan natin ito. Tumingala si Gabriel. Nararamdaman na may seryosong pag-uusapan na darating. Anong nasa isip no? Nag-alinlangan si Ramon sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy. Si Celeste, alam mo na interesado siya sa iyo sa matagal na panahon. Mayroon siyang lahat. Malaking bahay, pera at estado. Hindi mo ba iniisip na dapat mo siyang isaalang-alang? Siya ang pinakamahusay na opsyon para sa iyo at hindi maraming mayayamang babae ang magkakagusto sa isang mahirap na lalaki. Alam mo, ang katotohanan na gusto ka niya ay sapat na upang maging maganda siyang fit. Napabuntong hinga si Gabriel. Nararamdaman ng pamilyar na discomfort na tumataas sa kanyang dibdib. Ramon, wala akong nararamdaman para kay Celeste. Hindi ako interesado sa kanya. Kumunot ang noon ni Ramon. Malinaw na nadidismaya. Ngunit, bakit hindi? Karamihan sa mga lalaki sa baryong ito ay magpapakamatay lang para maging interesado ang isang babaeng tulad ni Celeste sa kanila. Mayaman siya, Gabriel. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anuman kung kasama mo siya. Hindi mo na kailangang bigyang diin ng sarili mo tungkol sa pagiging provider. Huminto siya ng maguntosyom. Nararamdaman niya ang mas malaling na tanong sa mga salita ni Ramon. Palagi siyang maingat na hindi magbunlag ng masyadong marami tungkol sa kanyang nakaraan. Ngumit ngayon, tila may napick up si Ramon. Mayaman. Inulit ni Gabriel, pinakikipot ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin, Ramon? Nagkibit-balikit si Ramon. Lumalaki ang kanyang pagkadismaya. Kumikilos ka ng parang nagkaroon ka ng pera sa buong buhay mo o anuman na parang hindi ka nakikialam na mayaman si Celeste. Karamihan sa mga lalaki sa baryong ito ay tatalon sa pagkakataon na makasama siya. Humablubot pang kanyang puso nang mapagtanto niya na walang ideya si Ramon tungkol sa kanyang nakaraan. Tinukso siyang ibunlag ang lahat tungkol sa kanyang buhay na isang mayamang tagapagpamana, kung bakit niya iniwan ang kanyang dating buhay, ngunit nagpa siyang palatilihin ang kanyang lihim. Sana yon? Wala akong pakialam sa pera, Ramon, sabi ni Gabriel ng matatag. Natuto ako na ang yaman na hindi nagdudulot ng kaligayahan. Ang pinahahalagahan ko ay kung ano ang nararamdaman ko nang kasama ko ang isang tao. At kapag kasama ko si Ana, nararamdaman ko na isang bagay na totoo. Isang bagay na walang kinalaman sa yaman, estado, o inaasahan ng aking pamilya. At sapat na iyon. Bumugha siya ng isang maikling tawang mapag-uyam. So, mas gusto mong makasama si Ana, isang babaeng walang pera na kailangan mong suportahan? Maaari mong makuha si Celeste na may-ani ng pinakamalaking bahay sa baryo at halip silang nahuhulog ka sa isang taong halos wala ng anuman. Tumigas ang ekspresyon ni Gabriel. Oo,
Mas gusto kong makasama si Ana, Ramon. Pinapasaya niya ako at hindi ako interesado kay Celeste o sa kanyang pera. Bukod pa dyan, naniniwala ako na responsibilidad ko na alagaan ng aking babae. So kung gusto siya ng mga lalaki sa baryo, maaari silang kunin siya. Sumiklab ang selos ni Ramon at kahit na sinubukan niyang itago ito, nakita ni Gabriel ang galit sa mga mata niya. Wala nang anumang salita, tumalikod si Ramon at umalis na iwan ni Gabriel na nakatayo ang magdisa sa tahimik na supermarket. Ang tensyon sa kanila ay tuluyang sumabla, ngunit hindi nagsisi si Gabriel sa mga salita niya. Alam niya kung ano ang nararamdaman niya tungkol kay Ana at walang anumang panghihikayat o tukso ang makakapagpabago nun. Habang naglalakbad siya pauwi noong gabing iyon, bumalik na naman ang isip ni Gabriel kay Ana. Hindi niya alam kung saan hahatanto ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit ngayon, kontento siyang hayaan na lumago ito ng natural. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng isang bagay na totoo. Isang bagay na walang kinalaman sa yaman, estado, o inaasahan nila ng pamilya nila. At sapat na iyon. Samantala, si Ana ay nakaupo sa maliit, cozy na silid ng hotel, ang pinakamahusay sa baryo. Hindi ito malaki ayon sa pamantayan ng lungsod, mulit malinis at komportable, at sapat na yon para sa kanya. Ang silid ay madilimang ilaw na may simpleng wooden furniture at isang malaking bintana na nakatanaw sa baryo. Naririnig niya ang mahinang tunog ng mga tao sa labas, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Nawala sa pag-iisip tungkol kay Gabriel. Gumiti siya sa sarili habang sumasandal sa headboard, iniisip siya. Ang paraan ng hindi inaasahang pag-cross ng kanilang landas, ang paraan ng pagkahulog niya sa kanyang mga braso nung araw na sinubukan niya siyang protektahan mula sa football. Hindi niya inaasahang makikilala ang isang taong tulad niya nang una siyang dumating sa baryo. Sa katunayan, wala siyang inaasahan nang tanggapin niya ang proyekto. Ito ay dapat na isang panandali ang pagtakas mula sa presyon ng buhay lungsod, isang taraan upang makalayo sa walang katapusang pag-uusap ng kanyang mga magulang tungkol sa kanyang kinabukasan. Ngunit, binago ni Gabriel ang lahat. Ang hindi alam ni Gabriel ay si Ana ay hindi lang basta ordinaryong accountant sa construction site. Siya talaga si Ariana Valdez, isang self-made tech billionaire mula sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang kanyang mga magulang, kilalang socialite sa lungsod, ay pinalaki siya sa isang mundo ng pribilehiyo at mataas na inaasahan. Tulad ni Gabriel, lumaki siya ng napapalibutan ng yaman, ngunit gumawa siya ng pangalan para sa sarili, pamamagitan ng kanyang sariling mga business venture. Lumipat si Ariana sa Estados Unidos noong late teens niya, kung saan binuo niya ang kanyang tech company mula sa simula. Hindi nagtagal bago nakuha ng kanyang mga inobasyon sa telecommunications technology ang atensyon ng mga pangunahing korporasyon at pumailanglang ang kanyang tagumpay. Ngunit kasama ng tagumpay na iyon ay dumating ang presyon. Ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina, ay palaging sinusubukang itulak siya patungo sa isang arranged marriage sa isang taong sa tingin nila ay angkop. Kamakailan, pinipilit nilang makilala ang anak ni Ginoong Angeles, ang pinakamayamang tao sa lungsod. Lumaban si Ariana sa ideya ng pagpapakasal sa isang tao dahil lang sa align ang kanilang pamilya sa pananalapi. Ang pag-iisip ng isang arranged marriage ay nakakabigla para sa kanya, lalo na dahil hindi siya naniniwala sa pagpapakasal para sa kaginhawaan o estado. Gusto niya ng bagay na totoo. Nang lumabas ang contract upang mag-install ng mga telecommunication device sa ilalim ng lupa sa baryo, sinunggaban ni Ariana ang pagkakataong tumakas sa lungsod kahit sa maikling panahon. Maaaring hawakan ng kanyang kupunan ng proyekto nang wala siya, ngulit nakita niya ito bilang isang pagkakataong upang makatakas sa ingay sa patuloy na kahilingan ng kanyang mga magulang at sa mga inaasahan na kasama ng kanyang yaman. Sa loob ng ilang linggo, maaaring maging si Ana lang, isang construction worker at walang makakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang hindi niya inaasahan ay makilala si Gabriel. Ang unang pagkakataong nakita ito, tinamaan siya ng katapatan nito. Hindi nito dala ang karaniwang airs ng mula high-class na tao na nakasanayan niya sa lugsod. Walang pagkukunwari, walang kayabangan, tanging isang totoong init at pagiging simple tungkol sa kanya. Tumakbo ito papunta sa kanya nung araw na yon, at mula nang sandaling hawakan niya ito sa kanyang mga braso, alam niya na iba ito.
Nadaman niya na hindi niya ito nakikita bilang sinumang espesyal, isa lang ordinaryong manggagawa na sinusubukang mabuhay sa baryo at yon ang pinaka-interesado sa kanya. Mabilis na nagpasad ng Ariana na gusto niyang pagiging ana lang sa tabi nito. Sinabi niya sa kanyang mga manggagawa na maglaro kasama ang ideya na siya ay isang regular na accounting clerk lang sa site. Ayaw niyang malaman ni Gabriel tungkol sa kanyang yaman o sa kanyang pinagmulan. Gusto niyang makita kung totoo ang damdamin niya para sa kanya, hindi na e-impluwensyahan ng kanyang estado. Sa nakaraan, ang mga tao ay naaakit sa kanya dahil sa mga dahilan na mali. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kasikatan. Ngunit parang gusto ni Gabriel siya kung sino siya, o di kaya ay kung ano ang iniisip nito na siya. Tahimik na tumawa si Ariana sa sarili habang iniisip ito. Ito ay kawikitari dalaga. Pumunta siya sa baryo upang makalayo sa mga kahilingan ng kanyang mga magulang at ang kanilang obsesyon sa yaman. Ngunit narito siya, nagpanggap na isang taong hindi siya. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kalayaan. Hindi niya kailangan ng mag-alala tungkol sa pagpapa-impress sa sinuman o pamumuhay ayon sa pangalan ng kanyang pamilya. Maaari siyang maging ana lang, ang babae na dahan-dahang nahuhulong sa isang mabait, mapagpakumbabang lalaki na hindi man lang alam ang kanyang tunay na pangalan. Sumandal si Ana, inilagay ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at hinawakan ang kanyang buhok. Gabriel, bulong niya ang kanyang pangalan ng malumanay sa sarili, nakangiti sa pag-iisip tungkol sa kanya. Mayroong isang bagay na napaka-refreshing tungkol sa paraan ng pagtingin niya sa mundo. Hindi siya jaded o cynical tulad ng maraming tao na nakilala niya sa lungsod. Hindi siya naghahabol sa kanyang pera o sinusubukang manipulahin siya para sa sarili nitong kapakinabangan. Sa katunayan, tila hindi siya ganap na alam sa kanyang yaman at iyon lang ang mas nagpatibok sa kanya. Ang isip ni Ariana ay bumalik sa kanilang mga pag-uusap. Sa tuwing nag-uusap sila, mas nagbubukas siya, nagbubunyag ng mga piraso ng kanyang buhay. Bagaman nadaman niya na may mga bagay na hindi nito sinasabi sa kanya, hindi lang siyang may mga lihim at iginalang niya iyon. Ano man ang itinatago niya, naisip niyan marahil ay kasing komplikado iyon ng kanyang sariling kwento. Gayunpaman, hinangaan niya ang kanyang spirito, ang paraan ng pagdala niya sa sarili na may tahimik na tiwala, kahit na malinaw na sanay siya sa mas simplang mga bagay. Habang nakaupo si Ariana sa kanyang silid sa hotel, nakatingin sa bintana sa papalabog na araw, napagtanto niya ang isang bagay na nakakagulat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya iniisip ang kanyang negosyo, ang kanyang yaman, o ang mga inaasahan ng kanyang pamilya. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pinakabagong tech deal o sa susunod na malaking proyekto. Ang tanging naiisip niya ay si Gabriel. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya na may malawak, tapat na mga mata. Hindi niya naramdaman ito sa matagal na panahon at nagtataka siya kung marahil natagpuan niya ang isang bagay na totoo dito sa tahimik na maliit na baryo na ito. Wala siyang ideya kung paano magaganap ang mga bagay-bagay. Sa huli, malalaman ni Gabriel ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Pero sa mayon, kontento siyang hayaan ang mga bagay na mangyari ng natural. Hindi siya nagmamadali at ayaw niyang sirain ang koneksyon na kanilang binuo sa pamamagitan ng pagbubunyag ng masyadong marami ng masyadong maaga. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, si Celeste ay sawang-sawa na. Hindi niya mapigilan ang pag-iisip kung paano tumanggi si Gabriel na mapansin siya pagkatapos ng lahat ng kanyang mga pagsusikap, kaya nagpasi siyang gawin ng mga bagay ng mas malayo. Liligawin niya ito ng direkta. Walang lalaki ang makakatanggi sa charm ng isang mayaman at magandang babae, sabi niya sa sarili. Noong gabing iyon, sinimula ni Celeste ang kanyang plano. Habang nagsasara ang supermarket at ang huling mga customer ay lumalakad palayo, naghintay siya sa sulok, nagpapanggap na kumuha ng isang bagay sa shelf hanggang sa lumabas si Gabriel. Gabriel? Malumanay siyang tumawag. Maaari mo ba akong tulungan na magdala ng isang bagay? Malapit lang ito. Hindi malayo ang bahay ko. Nag-alinlangan si Gabriel, pagkatapos ay tumanok. Oo, walang problema. Iginiya ni Celeste si Gabriel sa makipit na kalsada hanggang sa makarating sila sa isang malaking bungalow.
Ang ilaw ng gabi ay nagsasalamin sa mga bintana, nagbabadsa sa silid ng isang malambot na ginintong liwanag. Sa loob, ang bahay ay bahagyang amoy ng coconut oil at pritong saging. "Umupo ka," sabi niya, inilagay ang isang maliit na ulam sa lamesa. "Gumawa ako ng isang bagay para sa'yo, nagtatrabaho kang maayos kamakailan." Ngumiti siya ng magalang pero nanatiling nakatayo. "Hindi mo kailangan gawin yun, Celeste. Pinapahalagaan ko pa naman." Lumapit si Celeste. "Palagi kang seryoso," mahina niyang sabi. "Patak ka malayo. Hindi ka ba nalulungkot dito?" Nagprot ni Gabriel. "Nananatili akong abala. Nakakatulong yun." Lumapit pa si Celeste, bumaba ang kanyang boses. "Hindi mo kailangang magpanggap sa akin. Napapansin ko kung paano ka tila pagod minsan. Kung paano ka hindi kailanmang nagpatalapit sa sinuman." Umakyat siya, parang itutuwid ang kanyang collar. Nananatili ang kanyang mga daliri ng mas matagal ng tarining kailangan. "May kakayahan akong pag-alagaan sa'yo." Dahan-dahan ni Gabriel na kinuha ang kanyang kamay at inilayo ito. "Celeste, mabait kang babae. Ayokong bigyan ka ng maling ideya." Kumislab ang kanyang mga mata, halong sakit at pagkadismaya. "So, totoo nga? Siya ba yun? Ang kubreng babaeng iyon? Anong meron siya na wala ako?" "Celeste," malumanay siyang sabi. "Pakiusap, huwag mong gawin ito. Ikaw ay isang taong iginagalang ko. Panatilihin natin yun." Nawala ang kanyang composure sandali. Tinignan niya si Gabriel na nanginginig ang kanyang mga labi. "Maaari kong bigyan ka ng lahat, Gabriel. Ginhawa, pangangalaga, ang taong nakakaintindi kung ano ang kailangan mo." Umiling siya ng mahina. "Ayoko ng ginhawa na binuo sa pagkalito. Nararapat ka sa isang taong talagang gustong makasama ka dito." Tumalikod si Celeste, mabilis na kinikidlap na patitigan upang itago ang kanyang mga luha. "Umalis ka na," malamig niyang sabi, "bago pa ako magsabi ng isang bagay na pagsisisihan ko." Huminto si Gabriel sa pintuan, kalmado pero tatag ang kanyang tono. "Salamat sa hapunan, Celeste. Mag-ingat ka." Dahan-dahan na sumara ang pinto sa kanyang likuran. Bumagsak si Celeste sa upuan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa matahimik na pagkakataon, lumamig ang pagkain, hindi nagalaw. Ang mga araw sa baryo ay tila lalong uminit at naging mapayapa para kay Gabriel. Habang lumalalim ang kanyang bond kay Ana, mas marami silang oras na ginugol ng magkasama. Nagbabahagi ng mahabang paglalakad sa tabi ng ilog, tahimik na pag-uusap sa ilalim ng lilim ng mga puno at tawanan sa simpleng pagkain. Nahanap ni Gabriel ang sariling inaabangan ng bawat sandali na ginugol nila ng magkasama. Iba si Ana sa sino mang nakilala niya. Banayad, mapagpakumbaba, at tapat. Ang kanyang presensya sa kanyang buhay ay nagdala ng isang pakiramdam ng kagalakan na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Kay Ana, nararamdaman ni Gabriel na ligtas siya, na para bang ang sakit ng kanyang nakaraan ay nagsimula ng gumaling. Ang pagtaksil ni Sin at ang mga komplikasyon ng kanyang dating buhay ay tila malalayong alaala. Araw-araw na ginugol niya kasama si Ana ay nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging komplikado ng yaman, estado o kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Gabriel ang kalayaan. Para kay Ana, si Ariana sa katotohanan, hindi niya inaasahan makaramdam ng ganito tungkol sa isang tao kaagad pagkatapos dumating sa baryo. Pumunta siya rito upang tumakas sa mga presyon ng kanyang pamilya at ang patuloy na pag-uusap tungkol sa arranged marriage. Ngunit si Gabriel ay nagulat sa kanya. Ang kanyang init at katapatan ay nabighani sa kanya mula nang sila'y magkakilala, at habang lumalaki ang kanilang relasyon, nahanap niya ang sarili na lalo pang nahuhulog sa kanya bawat araw. Isang gabi, pagkatapos ng isang tahimik na hapunan sa tabi ng ilog, magkasama sina Ana at Gabriel. Pinapanood ang paglubog ng araw na pininturahan ng kalangitan ng mga kulay orange at pink. Malamig ang hangin at ang baryo ay nagsisimula ng huminahon para sa gabi. Tiningnan ni Gabriel si Ana at ngumiti.
naramdaman ng isang pakilamdam ng kapayapaan na sumasakop sa kanya. Masaya ko talaga na nagkakilala tayo, malumanay niyang sabi. Lumingon si Ana sa kanya, mainit ang kanyang mga mata sa pagmamahal. Ako rin, Gabriel. Mayroong isang maikling katahimikan sa pagitan nila. Ang uri ng komportableng katahimikan na dumarating lamang kapag dalawang tao ang tunay na nasisiyahan sa presensya ng isa't isa. Tumingala si Gabriel kay Ana, kumakabog ang kanyang puso nang makita ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Ito ay isang tingin na hindi pa niya nakita dati. Isang halo ng paghanga, pangangalaga, at isang bagay na mas malalim. Nang hindi nag-iisip, bahagyang lumapit si Gabriel. At si Ana na nakakaramdam ng parehong paghila ay isinara ang maliit na distansya sa pagitan nila. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang malamdot, banayad na halik, ang mundo sa paligid nila ay naglaho. Sa isang sandali, sila lang, nawala sa init ng halik na iyon. Parehong nararamdaman ang koneksyon nila sa pagitan nila na lumalalim sa isang paraan na hindi maipahayag ng mga salita. Nang sa wakas ay humiwalay sila, namula si Gabriel, humahampas ang kanyang puso. Ngumiti si Ana sa kanya, ang kanyang kamay ay naguwawalis ng isang hibla ng buhok palayo sa kanyang mukha. Wala nang sino man sa kanila ang nagsalita, ngunit ang halik ay nagsalita na ng lahat. Hindi na sila dalawang magkaibigan lamang na naglaan ng oras ng magkasama. Mayroon na silang isang bagay na mas malakas, mas malalim na lumalago sa pagitan nila. Habang lumalaki ang kanilang relasyon, nahanap ni Gabriel ang sarili na mas masaya kaysa sa dati. Pumunta siya sa baryo upang tumakas sa mga komplikasyon ng kanyang dating buhay. At kay Ana, natagpuan niya hindi lamang ang pag-ibig, kundi pati na rin ang isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ngunit, habang ang puso ni Gabriel ay puno ng kagalakan, may isa pang tao na ang damdamin ay naging mapait at galit. Si Celeste. Napanood niya mula sa tabi habang lalong nagiging malapit sina Gabriel at Ana, at hindi na niya maitago pa ang kanyang selos. Minsan siyang nangangarap na pipiliin siya ni Gabriel. At nang hindi niya ito ginawa, nakaramdam ng pagtaksil si Celeste. Ngayon kasama si Ana, umabot sa rurok ang kanyang galit. Si Ramon naman ay sa wakas ay nagpasya. Aaminin niya ang kanyang damdamin kay Celeste at papakita sa kanya. Pupunta siya at bibisitahin si Celeste sa kanyang bahay at titingnan kung mayroon pa ring pagkakataon para sa kanya. Marahil, mapapanalo niya sa wakas ang atensyon nito. Dumating siya sa bahay ni Celeste, ang pinakamalaki sa baryo. Habang kumakatok sa pinto, nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Binuksan ni Celeste ang pinto at binati siya ng kanyang karaniwang tiwala na ngiti. Ngunit napansin ni Ramon ang isang bagay na naiiba sa kanyang kilos. Tila siyang distracted at balisa pa. "Ramon?" sabi niya, humakbang sa tabi upang papasukin siya. "Ano ang nagdala sa'yo rito?" Nag-alinlangan si Ramon sandali, hindi sigurado kung paano magsisimula. "Gusto kong makipag-usap sa'yo tungkol sa ating dalawa," malumanay niyang sabi, umaasang makahanap ng tamang mga salita. Tinaasan ng kilay ni Celeste ang kilay. "Ating dalawa?" "Naghihintay ako, Celeste," sabi ni Ramon, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. "Naghihintay na mapansin mo ko upang mapagtanto mo na palagi akong nandito para sa'yo. Ngunit tila hinahabol mo si Gabriel sa buong panahon nito kahit na malinaw na hindi siya interesado." Bumuntong hininga si Celeste, hinahanaplos ang kanyang buhok. "Iba si Gabriel, Ramon. Hindi siya tulad ng ibang lalaki." Nakaramdam ng galit si Ramon sa loob niya. "Anong ibig mong sabihin na iba siya? Ulila lang siya tulad ko. Pareho kaming taga-baryo. Ano ang nagpapatangi sa kanya?" Nag-alinlangan si Celeste. Pagkatapos ay bumulong. Maaring siya ay ulila, ngunit mayroon siyang isang tiyak na class tungkol sa kanya. Hindi siya tulad ng mga lokal na lalaki. Bumagsak ang puso ni Ramon.
So ano? Sa tingin mo, napakagaling mo para sa aming lahat? Bago sumagot si Celeste, may kumatok sa pinto at isang binata ang pumasok na tila nerbiyos at galit. Siya ay isang lalaki mula sa baryo, isa sa mga tahimik na uri na bihirang magsalita. Ang pangalan niya ay Mark, at tila siyang nag-aalala. Celeste, kailangan nating mag-usap, sabi ni Mark. Nanginginig ang kanyang boses. Pinanood niya habang namumutla ang mukha ni Celeste. Huwag yun, Mark, sabi niya. Sunusubukang itulak siya palabas ng bahay. No, kailangan nating mag-usap ngayon, iginiit ni Mark. Lumalakas pa ang kanyang boses. Kailangan mong bayaran ako sa utang mo sakin. Nangutang ka ng malaking halaga ng pera, Celeste. Nangangako kang babayaran mo ko na may interes. Nakipagtalik ka pa sa akin para makuha mo ito, ngunit ngayon sunusubukan mong itanggihan ito. Sa tingin mo, hahayaan mo lang ganun kalaking halaga ng pera dahil lang inialay mo ang sarili mo sa akin? Naramdaman ni Ramon na gumuho ang kanyang mundo. Ang babaeng hinahangaan niya, ang babaeng gusto niyang napakarami ay isang sinungaling lamang. Hindi lamang hinahabol si Celeste kay Gabriel, ngunit ngayon minanipula niya pa ang isang lalaki at sinusubukang itago ito. Napakakailan mo, galit na sabi ni Ramon. Akala ko iba ka, ngunit isa ka lang selfish na babae na walang pakialam kundi sa sarili niya at kung paano kumita ng mas maraming pera. Hindi man lang sinubukan ni Celeste na magpaliwanag. Alam niyan hindi nag-iba si Ramon. Hinahangaan niya lang ang kanyang pera. Tumakbo palabas si Ramon ng bahay. Ang puso niya ay puno ng pagkabigo at galit. Wala nang pakialam kay Rian si Celeste at ngayon nakita niya kung ano siya talaga. Isang babaeng pinahahalagahan lang ang mga lalaki para sa kung ano ang maaari nilang gawin para sa kanya, hindi kung sino sila. Nang naiisip ko, hindi niya kailangan ng anumang paliwanag, hindi siya ang gusto niya. Ngunit minahal niya ito at hinangaan mula sa umpisa pa lang at masakit ang malaman ang tungkol dito. Samantala, habang sina Celeste at Ramon ay nagkakaroon ng kanilang masinsinang pag-uusap, patuloy na lumalaki ang relasyon ni Gabriel at Ana. Ngunit kahit gaano pa nasisiyahan si Ana, si Ariana sa katotohanan, sa kanyang oras kasama si Gabriel, alam niya na ang kanyang oras sa baryo ay hindi maaaring magtagal magpakelanman. Ang proyekto ay malapit nang matapos at malapit na siyang bumalik sa lungsod. Ang pag-iisip na iwanan si Gabriel ay mabigat sa kanyang puso, ngunit hindi niya maaaring panatilihin ang pagkukunwari ng pagiging isang construction worker magpakelanman. Isang araw, habang naglalakad sila ng magkasama sa baryo, alam ni Ana na oras na upang sabihin kay Gabriel ang bahagi ng katotohanan. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, seryoso ang kanyang boses. Tumingala si Gabriel sa kanya, nararamdaman na mayroong isang bagay sa isip niya. Ano ang problema? Humugot ng malalim na hininga si Ana, hinahaplos ang kanyang buhok. Kailangan ko nang umalis sa baryo sa lalong madaling panahon. May job opportunity sa lungsod at hindi ko ito maaaring palampasin. Bumagsak ang puso ni Gabriel sa kanyang mga salita. Umalis? Gaano katagal? Hindi ko alam, tapat na sagot ni Ana. Ngunit mahalaga ito. Matagal ko na itong ipinagpapaliban ngunit hindi ako maaaring manatili rito magpakelanman. Tiningnan ni Gabriel ang lupa. Mabigat ang kanyang puso sa pag-iisip na aalis siya. Labis siyang naging attached sa kanya at ang ideya na aalis siya sa baryo ay nag-iwan ng isang walang laman na pakilamdam sa kanyang dibdib. Mamimiss kita, bulong niya. Ngumiting banayad si Ana na inabot ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan mamiss ako. Tumingala si Gabriel sa kanya, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Nag-alinlangan si Ana sandali, pagkatapos ay nagsalita ng malumanay. Sumama ka sa akin, Gabriel. Wala kang anuman dito sa baryong ito. Maaari kang magkaroon ng mas magandang buhay sa lungsod. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel sa pagtataka. Sumama sa'yo? Oo, sabi ni Ana, puno ng katapatan ng kanyang boses. Hindi mo kailangan manatili rito. Maaari tayong magsimula ng isang bagong bagay ng magkasama sa lungsod. Tahimik na naglakad si Gabriel sa tabi ni Ana. Ang kanyang isipan ay umiikot sa alok na ginawa niya. Umalis sa baryo at sumama siya sa lungsod.
Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa kanya. Ang isang bahagi niya ay gustong makasama si Ana. Nagdala siya ng labis na kagalakan at kapayapaan sa kanyang buhay, ngunit ang lungsod na sinasabi niya ay hindi lang basta lungsod. Ito ang parehong lungsod na kanyang iniwan. Ang parehong lugar kung saan nakatira ang kanyang mga magulang at kung saan naghihintay pa rin ang buhay ng yaman at pribilehiyo na kanyang iniwan. Handa na ba siyang bumalik doon? Maaari niya bang harapin ang mundo na kanyang tinakbuhan? Kahit na kasama niya si Ana? Dahan-dahang hinawakan ni Ana ang kanyang kamay habang naglalakad sila. Alam kong marami itong iisipin, ngunit maaari tayong magkaroon ng magandang buhay ng magkasama, Gabriel. Ang isang panibagong simula. Ayokong pilitin ka, ngunit nagmamalasakit ako sa'yo at ayokong iwanan ka. Mahinang ngumiti si Gabriel. Sira ang kanyang puso sa pag-isip na aalis siya. Iisipin ko, bulong niya, kailangan ko lang ng oras. Tumanggod ng din si Ana, malambot ang kanyang mukha sa pag-unawa. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Alamin mo lang na anuman ang desisyon mo, susuportahan ko yon. Habang naglalakad silang pabalik sa baryo, ang isip ni Gabriel ay gumala pabalik sa mga alaala ng kanyang dating buhay, ang karangyaan, ang mga inaasahan at ang kawalan na sumunod sa bawat hakbang niya. Pumunta siya rito para tumakas sa lahat ng iyon, para makahanap ng isang bagay na totoo. At ngayon kasama si Ana, natagpuan niya ang pag-ibig. Ang klase ng pag-ibig na tagal na niyang pinahanap. Habang si Gabriel ay malalim sa pag-iisip tungkol sa kanyang kinabukasan, si Celeste may kanya ring sariling pagkikibaka na haharapin. Ang kanyang kapagdismaya at namumuang relasyon ni Ana ay umabot sa rurok at naramdaman niyang desperasyon. Pagkatapos subukang kumbinsihin si Gabriel na piliin siya at napagtantong hindi na niya babaguhin ang isip niya, nagpa siya si Celeste na oras na upang kumilos. Nagugol siya ng sobrang oras na umaasa na sa huli ay mapapansin siya ni Gabriel. Hanggang sa nangyari yung manabit si Brian ng isang bagay na inaakala niyang makakapagpapabalibin sa taong mahal niya. Siya ay pinose lang ng pagtatago ng mga papeles na madudumi sa kanto ng kwarto ni Gabriel kung saan iniaasahang hindi ito makikita ng kanyang mga magulang. Nakita ni Celeste habang si Gabriel ay umalis sa kwarto na may mga papeles sa laman ng kanyang mga bulsa. Ang lahat ng tahimik na kanyang pag-aasahal sa baryo ay kasalukuyang nahaharap ng kanyang karalyangan. Ang emosyon at desperasyon na pinipigilan ni Dono ay tumakaabot ng handangan matapos niyang mapansin na may itinatago si Gabriel. Sa ilang mga linggo, nakaramdam siya ng palalang paghihintay na piliin siya ni Gabriel, ngunit hindi ito nangyari. Nagpa siya siyang tiki-tikiti ng lahat ng kaya niyang gawin para mapasakan niya. Sa wakas, gumawa ng desisyon si Gabriel. Nagugol siya ng mga araw na pag-iisip tungkol sa alok ni Ana na lumipat sa lungsod kasama siya. Ito ay malaking hakbang at alam niyang ang pagbabalik sa lungsod ay nangangahulugang paghaharap sa lahat ng kanyang tinakbuhan. Ngunit hindi niya ito maaaring itagna na ang gamit niyang mahal si Ana at ang pag-iisip ng pagsisimula ng isang bagong buhay kasama siya ay nagpa-excite sa kanya. Handa na siya. Ngunit kapag nagpa siyang sundin siya, nagbago ang lahat. Nangyari itong isang hapon nang pumunta si Gabriel para makipagkita kay Ana para maglakad. Nagplano silang magkasama noong araw na iyon. Tinatangkilik ang mga simpleng kasiyahan ng baryo. Ngunit nagdumating siya sa kanilang karaniwang pagkupuntuhan, nakita niya ang isang grupo ng mga manggagawa na nakatayo sa isang malaking truck na naglo-load ng equipment. Naguguluhan, nilapitan ni Gabriel ang isa sa mga ito. Anong nangyayari? Tiningnan siya ng manggagawa. Pagkatabas ay tumungo din na kay Ana na nakatayo sa malapit at nagmamasad sa trabaho. Inaayos namin ang mga equipment para sa proyekto. Halos takos na rin kami dito. Bumagsak ang puso ni Gabriel sa kanyang mga salita. What nang inaayos ng equipment? Bago sumagot siyang lalaki, nagsalita ang isa pang manggagawa sa malapit. Tiningan siyang ng may kuryosidad. Hindi mo ba alam? Si Miss Valdez ang nagpapatakbo ng buong operasyon dito. Siya ang may-ari ng kumpanya. Naramdaman ni Gabriel na tumagilid ang kanyang mundo. Miss Valdez? Bulong niya, halos hindi makabuo ng salita. Tumanggo ang manggagawa. Oo, si Ariana Valdez isang boss niyan. Siya ang nagmamasad ng mga installation dito ng ilang linggo na nakaraan. Humagupis ang puso ni Gabriel sa kanyang dibdib habang pinagmamasad niya ang pareng na pareho ng sabi niyang kanina. Tumayo si Gabriel ng nakapako. Nagmamadali ang kanyang mga iniisip habang si Ana, hindi, si Ariana, ay lumapit sa kanya. Nakita niya ang pagkalito at sakit sa kanyang mga mata at alam niya na nabunyag na ang kanyang lihim. Gabriel,
Hayaan mong magpaliwanag ako. Malumanay niyang sabi, inaabot ang kanyang kamay. Humakbang si Gabriel paatras. Umiikot ang kanyang isip. Ikaw si Ariana Valdez? Isang tech billionaire? Tumango si Ariana, puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Oo, hindi ko sinabi sa iyo dahil ayokong tratuhin mo ko ng naiiba. Ayokong makita mo ko para sa aking pera o sa aking estado. Gusto kong makita mo ko kung sino talaga ako. Si Ana lang. Sumakit ang puso ni Gabriel sa pagkaunawa na ang babaeng minahal niya ay naglilihim sa kanya. Ngunit sa parehong oras, naunawaan niya ang kanyang mga dahilan. Pagkatapos ng lahat, hindi ba't naglilihim din siya ng sarili niyang lihim? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Lumapit si Ariana, tapat ang kanyang boses. Dahil ayokong mawala ka. Ayokong makita mo ako bilang isang mayaman na babae na sanay na makuha ang gusto niya. Gusto kong makita mo ko, ako lang. Tinignan ni Gabriel ang kanyang mga mata at nakita ang katapatan doon. Hindi siya tulad ni Sin. Hindi siya sinusubukang manipulahin o gamitin siya. Pinanatili niya ang kanyang lihim dahil gusto niya ng isang bagay na totoo, tulad niya. Pagkatapos ng mahabang hinto, tumanggo si Gabriel. Pinapatawad kita. Bulong niya, lumalambot ang kanyang puso. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa iyon. Gagawin ko ang parehong bagay. Bumuga si Ariana ng hininga ng ginhawa. Hinila siya sa kanyang mga braso. Salamat, Gabriel! Ayokong mawala ka. Inakap siya ni Gabriel ng mahigpit, nararamdaman ang bigat ng kanyang sarilang lihim na bumababa sa kanya. Labis siyang nakafocus sa panlilin lang ni Ariana kaya nakalimutan niya ang tungkol sa sarili niya. Alam niya na malapit na siyang sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Ngulit sa ngayon, nagpa siyang maghintay. Pag-uusapan natin ang lahat kapag nakarating tayo sa lungsod. Malumanay na sabi ni Gabriel, nagpa siya ang kanyang isip. Haharapin nila ang katotohanan ng magkasama. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ang balita tungkol sa tunay na pagkakailanlan ni Ana ay kumalat sa baryo tulad ng wildfire. Hindi nagtagal bago nalaman ng lahat na ang simple, masipag na accounting clerk sa construction site ay si Ariana Valdez, ang self-made tech billionaire. Ang tahimik na babae na tumulong sa pag-install ng mga telecommunication device sa baryo ay hindi lang basta manggagawa. Siya ay isa sa pinakamayaman at pinakamatagumpay na tao sa bansa. Natigilan si Celeste nang marinig niya ang balita. Palagi niyang tinitignan si Ana bilang isa lang ordinaryong taga-baryo, isang taong walang ganong maiaalay, tiyak na hindi isang taong dapat hangaan. Sa kanyang isip, mas mababa si Ana sa kanya. Kinutya niya si Gabriel sa pagpili kay Ana. Umupo siya sa kanyang maluwang na living room. Ang kanyang isip ay naglalaro ng lahat ng oras na minamaliit niya si Ana. Binaliwala niya ito, trinato siya na parang hindi siya karapat-dapat ng kanyang oras at ngayon, ang babaeng pinawalang saysay niya bilang maihirap at walang kabuluhan ay ang billionaire na pinangarap ng lahat na makilala. Kumulo ang selos at pagkadisponsya ni Celeste. Ngunit mahigit pa doon, nakaramdam siya ng malalim na pagsisisi. Hindi lang ito tungkol sa pera. Napagtanto ni Celeste na ang kanyang obsesyon sa yaman at estado ay nagbulag sa kanya kung ano ang totoong mahalaga. Hinahabol niya ang ideya ng tamang kapareha. Iniisip na ang kanyang yaman ay magdadala sa kanya ng kaligayahan. Ngunit ngayon nakita niya na ang kanyang estado ay walang anuman kumpara sa tahimik na dignidad at tunay na kabaitan na ipinakita ni Ana. Ana ay isang diamanteng nagkukubli habang si Celeste ay naghahabol ng gold na coated lamang na nagtatago ng kapaitan at kalungkutan sa ilalim. Habang nakaupo si Celeste, nagmumunihan sa pangyayari, napagtanto ng isang mahalagang bagay. Ang mga tao ay madalas higit pa sa kanilang nakikita. Ang mundo ay hindi lang tungkol sa paghabol ng yaman at estado. Ito ay tungkol sa paghanap ng halaga sa puso ng mga tao at isang bagay na nakalilimutan niya. Si Ramon naman ay kinain ng selos at pagkadisipon siya. Hindi niya mapaniwala na si Ana, ang babaeng tinitignan niyang mas mababa kay Celeste, ay naging billionaire. Masakit yun sa pride niya. Sa pag-alam na pinili ni Gabriel si Ana kaysa kay Celeste, lalo na mas nalaman na ang tunay na kanyang pagkakailanlan,
Gumugol si Ramon ng labis na oras sa pagsusubuking panalunin ang pagmamahal ni Celeste sa pamamagitan ng pangako at papuri. Ngunit sa huli, hindi yon mahalaga. Naiwan siyang walang anuman kundi kapaitan habang pinapanood niya sina Ana at Gabriel na umahis ng baryo nang magkasama. Samantala, bumalik sina Gabriel at Ariana sa lungsod. Ang kanilang oras sa baryo ay naglapit sa kanila at mas sigurado si Gabriel kaysa kailanman na natagpuan niya ang isang taong maaari niyang mahalin ng totoo. Sa kabila ng pagmamadali ng damdamin na dumating sa pagtuklas ng tunay na pagkakakilanlan ni Ariana, naunawaan niya na ang kanyang panlilinlang ay hindi nilayo na saktan siya. Sa katunayan, lalo lang niya itong minahal. Tulad niya, gusto ni Ariana na mahalin kung sino talaga siya, hindi para sa kanyang pera o estado. Ngunit, ang lungsod ay nagdala ng isang bagong hanay ng mga hamon. Nang pumasok sila sa malawak na tanawin ng lungsod, bahagyang nagbago ang kilos ni Ariana. Mas seryosa siya, mas mapag-isip, at masasabi ni Gabriel na may inaalala siya. Sinubukan niyang huwag masyadong hayaan yon na makaapekto sa kanya. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may naghihintay para sa kanila. Isang bagay na hindi siya handa. Hindi nagtagal bago nakumpirma ang kanyang mga takot. Sinabi ni Ariana kay Gabriel na gusto niyang makilala niya ang kanyang pamilya. Seryoso siya tungkol sa kanilang relasyon at gusto niyang maging bahagi siya ng kanyang buhay. Si Gabriel, bagaman nerbiyoso, ay nasasabik sa ideya. Hindi pa siya formal na ipinakilala sa pamilya ng sinuman sa ganitong paraan dati, at nagparamdam iyon sa kanya ng pag-asa tungkol sa kanilang kinabukasan. Ngunit, nang dumating sila sa bahay ng pamilya ni Ariana, mabilis na lumala ang mga bagay-bagay. Ang mga magulang ni Ariana, sina Ginoo at Ginang Valdez, ay hindi ang inaasahan ni Gabriel. Sila ay mayaman, maayos magdamit, at may isang air of sophistication na agad na nagpagulo kay Gabriel. Nagpapahuman si Gabriel ng mainit, ngunit bumagsak ang kanyang puso nang napansin niya ang lamig sa kanilang mga ekspresyon. Hindi man lang sinubukan ni Ginoong Valdez na itago ang kanyang pagkadismaya. Ang kanyang mga labi ay pinindot sa isang manipis na linya habang tiningnan niya si Gabriel mula ulo hanggang paa. At saan talaga nagmula si Gabriel? Tanong ni Ginang Valdez. Matalim at mananlait ang kanyang tono. Humugot ng malalim na hininga si Ariana, handa na ipagtanggol si Gabriel. Ngunit bago siya makapagsalita, pinutol siya ni Ginoong Valdez. Si Gabriel galing sa isang baryo, sabi niya. Ikinaway ang kanyang kamay nang may walang bahala. Isang mahirap na ulila mula sa naririnig ko. Huwag naman ganyan, Dad, galit na sabi ni Ariana. Hindi ako makapaniwala na sinusubaybayan mo ako. Tila alam mo ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Tumigil ang puso ni Gabriel. Naramdaman niya ang bigat ng kanilang paghuhusga na bumababa sa kanya at naglaban siya upang panatilihin ang kanyang composure. Paano nila siya titingnan ng ganoon? Na para bang wala siyang halaga. Hindi nila alam ang kanyang kwento. Ngunit nagpasya sila na hindi siya sapat para sa kanilang anak na babae. Nagpatuloy si Ginoong Valdez, lalong lumalamig ang kanyang boses sa bawat salita. Ariana, napag-usapan natin ito. Kailangan mong pakasalan ng isang taong angkop, isang taong nagmula sa isang pamilya tulad ng atin. Nasabi na natin sa iyo na ang anak ni Ginoong Anghis ang perpektong kapares, hindi itong Gabriel. Nakahugat ang hininga si Gabriel. Pinag-uusapan sila na para siyang wala riyon, na parang wala siyang halaga kundi isang abala. Umiikot ang kanyang isip, sumasakit ang kanyang puso sa bawat segundong lumilipas. Ang anak ni Ginoong Angheles. Siya ba ang tinutukoy nila? Si Gabriel Angheles? Hindi man lang sila napangsin na siya ang lalaking pinag-uusapan nila at hindi niya masabi sa kanilang totoo. Hindi pa ngayon. Humakbang si Ariana pa sa likod. Matatag ang kanyang boses. Wala akong pakialam sa anak ni Ginoong Angheles at wala akong pakialam sa mga koneksyon ng pamilya. Mahal ko ang Gabriel at yun lang ang mahalaga. Umiling ng Ginang Valdez, malinaw na hindi nasisiyahan. Ariana, hindi ka pwedeng seryoso. Siya ay hindi isa sa atin. Meron kang mga responsibilidad. Inaasahan. Ang pagpapakasal niya ay isang pagkakamali. Naramdaman ni Gabriel ang sakit.
Umaasa siya na ang pagbabalik sa lungsod kasama si Ariana ay mangangahulugan ng isang panibagong simula. Ngulit sa halip, tila bumalik siya sa mundo na itinakbo niya, kung saan ang pera at estado ay nangangahulugan ng lahat. Hindi ako magpapakasal kung sino man kundi kay Gabriel, sabi ni Ariana, hindi matitinag ang kanyang boses. Tiningnan ni Gabriel si Ariana, puno ng pagmamataas at pagmamahal ang kanyang boses habang ipinakilala siya ni Ginoong Baldes. Ngumiti si Gabriel ng mainit, ngulit bumagsak ang kanyang puso nang napansin niya ang lamig sa kanilang mga ekspresyon. Hindi man lang sinubukan ni Ginoong Baldes na itago ang kanyang pagkadismaya. Ang kanyang mga labi ay pinindot sa isang manipis na linya habang tiningnan niya si Gabriel mula ulo hanggang paa. At saan talaga nagmula si Gabriel? Tanong ni Ginang Baldes. Humugot ng malalim na hininga si Ariana, handa na ipagtanggol si Gabriel. Ngunit bago siya makapagsalita, pinutol siya ni Ginoong Baldes. Si Gabriel galing sa isang baryo, sabi niya. Ikinaway ang kanyang kamay nang may walang bahala. Isang mahirap na ulila mula sa naririnig ko. Wag na nang ganyan, Dad. Galit na sabi ni Ariana. Hindi ako makapaniwala na sinusubaybayan mo ako. Tila alam mo ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Tumigil ang puso ni Gabriel. Naramdaman niya ang bigat ng kanilang paghuhusga na bumababa sa kanya at naglaban siya upang panatilihin ang kanyang composure. Paano nila siya titingnan ng ganoon, na para bang wala siyang halaga? Hindi nila alam ang kanyang kwento, ngunit nagpasya sila na hindi siya sapat para sa kanilang anak na babae. Nagpatuloy si Ginoong Baldes, lalong lumalamig ang kanyang boses sa bawat salita. Ariana, napag-usapan natin ito. Kailangan mong pakasalan ng isang taong angkop, isang taong nagmula sa isang pamilya tulad ng atin. Nasabi na natin sa'yo na ang anak ni Ginoong Angeles ang perpektong kapares, hindi itong Gabriel. Nakahugat ng hininga si Gabriel. Pinag-uusapan sila na para siyang wala riyon, na parang wala siyang halaga kundi isang abala. Umiikot ang kanyang isip, sumasakit ang kanyang puso sa bawat segundong lumilipas. Ang anak ni Ginoong Angeles, siya ba ang tinutukoy nila? Si Gabriel Angeles, hindi man lang nila napansin na siya ang lalaking pinag-uusapan nila at hindi niya masabi sa kanila ang totoo. Hindi pa ngayon. Humakbang si Ariana pa sa likod, matatag ang kanyang boses. Wala akong pakialam sa anak ni Ginoong Angeles at wala akong pakialam sa mga koneksyon ng pamilya. Mahal ko ang Gabriel at yun lang ang mahalaga. Umiling ng Ginang Baldes, malinaw na hindi nasisiyahan. Ariana, hindi ka pwedeng seryoso. Siya ay hindi isa sa atin. Meron kang mga responsibilidad. Inaasahan. Ang pagpapakasal niya ay isang pagkakamali. Naramdaman ni Gabriel ang sakit. Umaasa siya na ang pagbabalik sa lungsod kasama si Ariana ay mangangahulugan ng isang panibagong simula. Mulit sa halip, tila bumalik siya sa mundo na itinakbo niya kung saan ang pera at estado ay nangangahulugan ng lahat. Hindi ako magpapakasal kung sino man kundi kay Gabriel, sabi ni Ariana, hindi matitinag ang kanyang boses. Tiningnan ni Gabriel si Ariana, puno ng pagmamahal at pagpapasalamat ang kanyang puso. Nananatili siya sa kanyang tabi kahit sa harap ng pagkadismaya ng kanyang pamilya. Ngunit kahit nagmamahal siya sa pagtatanggol ng kanyang pamilya, masakit ang paghuhusga mula sa kanilang mga magulang. Lumingon si Ariana kay Gabriel, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Okay ka ba? Pinilit siyang umiti si Gabriel, sinusubukang maging malakas. Okay lang ako, bulong siya. Bagamat sumasakit ang kanyang puso, gusto niyang sabihin sa kanya ang totoo, na hindi lang siyang isang mahirap na ulila mula sa isang baryo, na siya ay si Gabriel Angeles, ang anak ng lalaking gusto ng kanilang mga magulang na pakasalan niya. Ngunit ngayon ay hindi ang oras. Masyado nang malaki ang shock ng lahat. Kaulanan, tahimik na nakaupo si Gabriel sa apartment ng kanyang kaibigan na si Emma, nakatingin sa labas ng bintana sa abalang lungsod sa ibaba. Ilang araw pa lang mula nang bumalik siya mula sa baryo kasama si Ana at tila na baliktad na ang kanyang buhay. Ang bigat ng lahat ng nangyari ay mabigat sa kanyang puso. Ang kanyang relasyon kay Ana, si Ariana, ay hindi inaasahan. Nagkakilala sila sa pinakamapagpakumbabang paraan, sa isang tahimik na baryo, malayo sa mundo ng yaman at estado. Ngulit ngayon ang katotohanan ay lumalabas at ito ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Si Ana ay si Ariana Valdez pala, ang mismong babae na gusto ng kanyang mga magulang na makilala niya. At siya si Gabriel Angeles, ang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod.
Ang mismong taong gusto ng kanyang mga magulang na pakasalan niya, bagaman wala silang ideya noon. Halos masyadong marami upang iproseso. Sa loob ng maraming taon, ginawa ni Gabriel ang lahat ng kanyang makakaya upang panatilihing pribado ang kanyang pagkakakilanlan. Palagi siyang hindi komportable sa atensyon na kaakibat ng yaman ng kanyang pamilya at sinikap niyang mamuhay ng malayo sa mga inaasahan ng elite. Hindi tulad ng maraming iba pang mayayamang tagapagmana, hindi kailanman interesado si Gabriel sa mga high society event o pagbuo ng mga koneksyon sa iba pang elite na pamilya. Palagi siyang nagtatangkang panatilihin ang isang low profile kahit na tumatanggi sa mga pampublikong pagpapakita na maaaring nagawa siyang mas makikilala. Binuo niya ang isang buhay ng anonymity, isang lugar kung saan hindi inuugnay ng mga tao ang kanyang pangalan sa kayamanan ng kanyang ama. Ngulit ngayon, ang kanyang maingat na binabantayang lihim ay nasa bingit ng pagkakabunyag. Bumuntong hininga ng malalim, sumandal si Gabriel sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Paano naging napakakomplikado na mga bagay-bagay? Ang kanyang relasyon kay Ariana, ay totoo at ang kanyang damdamin para sa kanya ay mas malalim kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Kung paanong si Gabriel ay nalunod sa pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang telepono sa lamesa sa tabi niya. Tinignan niya ito, umaasang mensahe mula kay Emma, ngulit kumabog ang kanyang puso nang makita niya ang caller ID, Ginang Valdez. Tinitigan ni Gabriel ang telepono sandali, hindi sigurado kung anong gagawin niya. Hindi niya inaasahang makarinig mula sa ina ni Ariana pagkatapos ng kanilang nakalulungkot na unang pagpupulong. Sa isang malalim na hininga, sinagot niya ang tawag. Hello? Maingat niyang sabi. Gabriel. Ang boses ni Ginang Valdez ay malamig ngumit kontrolado. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Maari mo ba akong makita bukas ng umaga? May isang cafe sa 5th Avenue, ang Lux Cafe. Magkikita tayo roon alas 10 a.m. Umikot ang tiyan ni Gabriel sa pag-aalala. Hindi niya inaasahang lalapitan siya ni Ginang Valdez. At sa paghusga sa tono ng kanyang boses, hindi ito magiging magiling na pag-uusapan. Ngurit alam niyang wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang harapin ito. Pupunta ako. Sagot ni Gabriel, matagas ang kanyang boses sa kabila ng gulo sa loob. Kinabukasan, dumating si Gabriel sa Lux Cafe, a high-end spot na kilala sa eleganteng decor at mamahaling na mga customer. Nang pumasok siya, nakaramdam siya ng isang pamilyar na discomfort. Ito ang mundo kung saan siya pinanganak. Ngunit palagi siyang nakararamdam na wala siya sa lugar, isang mundo ng kayaan at exclusivity na tila mas nakatuon sa pagpapakita kaysa sa anumang totoong manandahan. Nakaupo na si Ginang Valdez sa isang corner table, perpekto ang kanyang postura, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Salamat sa pagdating. Malamig na sabi ni Ginang Valdez, isinenyas niya si Gabriel na umupo. Umupo si Gabriel, balisa ang mga nerbiyos niya. Naramdaman niya ang bigat ng tingin ni Ginang Valdez sa kanya, sinusungkat niya siya, hinuhusgahan niya siya. Didiretsuhin ko na ang. Simula ni Ginang Valdez, matalim ang kanyang boses. Tila ikaw ay isang mabait na lalaki, pero walang negosyo ang aking anak na babae na makasama ang isang tulad mo. Ariana ay may responsibilidad, mga inaasahan, nanggaling siya sa isang pamilya na may isang tiyak na antas ng impluensa at kailangan niyang pakasalan ng isang taong maaaring tumugma doon. Humigpit ang dibdib ni Gabriel. Ngulit na natili siyang tahimik, nakikinig habang nagpapatuloy si Ginang Valdez. Alam kong nanggaling ka sa isang maliit na baryo at sigurado ako na tingin mo mahal mo siya pero hindi ka tama para sa kanya. Hindi mo siya mabibigyan ng uri ng buhay na kailangan niya, ang uri ng kinabukasan na nararapat sa kanya. Kaya hinihiling ko sa'yo, hindi, sinasabi ko sa'yo na lumayo ka. Humanap ka na lamang ng isang magandang at mapagpakumbabang babae sa baryo at manirahan ka kasama siya. Naramdaman ni Gabriel ang isang alon ng galit at sakit na tumataas sa loob niya, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Mahal ko si Ariana. Tahimik niyang sabi. Kumunot ang mga noo ni Ginang Valdez. Ang pag-ibig ay hindi sapat mahal, hindi sa aming mundo. Kailangan ni Ariana ng isang taong maaring suportahan siya, isang taong maaring tumugma sa kanyang estado. Pipigilan mo lang siya.
Kinumkum niya ni Gabriel ang mga kamao niya sa ilalim ng lamesa, nakikipaglaban sa mga emosyon niya. Inaasahan niyang isang bagay la tulad nito, ngunit marinig ito mula sa bibig ni Ginang Valdez ay masakit pa rin. At kung ang pag-ibig ay hindi sapat para lumayo ka, malamang ito ang makakatulong. Umabot siya sa kanyang designer handbag at kumuha ng isang envelope. Itinulak niya ito sa buong lamesa. Tinitigan ni Gabriel ang envelope, napagtanto niya kung ano ang nasa loob. Pera, iniaalo ko ito sa'yo upang lumayo ka. Malamig na sabi ni Ginang Valdez. Kunin mo ito, maglaho, humanap ka ng iba. Ito ay sapat na para magpatayo ka ng sarili mong negosyo at humanap ka ng babae. Hindi ka na bilang sa sirkulo ng aking anak na babae. Nanatili ang mga mata ni Gabriel sa sobre. Inaasahan niya ang pagkadismaya, ngunit ito, ang inalok ng pera upang mawala sa buhay ni Ariana, ay higit pa sa anumang naisip niya. Sa isang sandali, ang silid sa paligid niya ay tila lumabo at ang panging naramdaman niya ay ang bigat ng insulto, ang matinding kirot ng mga salita ni Ginang Valdez na pumutol sa kanya. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang tingin upang harapin ng malamig, nag-aabang ng mga mata nito. Ayoko ng pera mo, matatag na sabi ni Gabriel. Itinulak pabalik ang sobre sa buong lamesa. Hindi mo ako mabibili. Tumigas ang ekspresyon ni Ginang Valdez. Manipis ang kanyang mga labi sa pagkadismaya. Sa tingin mo ba talaga ay may bibigay mo sa kanya ang kailangan niya? Si Ariana ay may kinabukasan sa halap niya. Isang kinabukasan na kinasasangkutan ng isang lalaking may sustansya, may class. Wala kang kundi isang mahirap na lalaki mula sa isang baryo. Wala kang may alay sa kanya. Humagibis ang puso ni Gabriel, ngunit tumanggi siyang hayaan ang kanyang mga emosyon na magapi siya. Masyado na siyang malayo. Napagtiisan niya ang labis upang masira ng isang taong walang alam tungkol sa kanyang tunay na pagkakilanlan. Nanatili siyang tahimik, nakakuyom ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Hindi niya kailanman ginustong ibunyag ang kanyang pagkakilanlan. Hindi kailanman ginustong gamitin ang kanyang pangalan o ang kanyang yaman upang patunayan ang sarili. Ngulit ngayon, nakaupo sa tapat ni Ginang Valdez, napagtanto niya na masyado nang malayo ang mga bagay-bagay. Hindi niya maaaring panatilihing nagtatago kung sino siya. Hindi kung gusto niya ng kinabukasan kasama si Ariana. Tumayo si Ginang Valdez, malinaw na nauubos na ang kanyang pasensya. Ito na ang iyong huling pagkakataon, matalim niyang sabi. Kunin mo ang pera at umalis o magsisisi ka. Tumayo rin si Gabriel, humagibis ang kanyang puso ngunit nagpasisya na ang kanyang isip. Mahal ko si Ariana at hindi ako aalis. Pinili niya ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa aking estado o sa pinagmulan ko. Ang mukha ni Ginang Valdez ay namilipit sa galit. Pagsisisihan mo ito binata, bulalas niya bago tumalikot at umalis. Iniwan si Gabriel na nakatayo ng mag-isa sa lamesa. Habang sumasara ang pinto ng cafe sa likod ni Ginang Valdez, naramdaman ni Gabriel ang bigat ng pag-uusapan na bumaba ng husto sa kanyang balikat. Tumayo siya roon sandali, nagtitipon ng kanyang mga iniisip. Ang mga salita ni Ginang Valdez ay umalingawang sa kanyang isip. May iba pang nagsimulang tumaas sa loob niya, ang pakiramdam ng determinasyon. Oras na upang ibunyog ang katotohanan. Matagal niyang itinatago kung sino siya, ngulit hindi na ito tungkol sa pagpoprotekta sa kanyang anonymity. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban sa babaeng mahal niya at para sa kinabukasan na pareho nilang nararapat. Sa isang malalim na hininga, kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono at dinayal ang pamilyar na numero ng kanyang mga magulang. Tumunog ang teleponong 2 beses bago marinig ang boses ng kanyang ina. Mainit at pamilyar. Gabriel? Mahal, ayos ka ba? Tanong ni Doña Cecilia. Nag-aalala ang kanyang tono. Ma, kailangan nating mag-usap. Kailangan kong ayusin ng mga bagay-bagay. Oras na upang sabihin kay Ariana ang katotohanan tungkol sa kung sino ako. May pagtahimik sa kabilang linya ng isang sandali at kaon umalumanit na sinabi ng kanyang ina, Gabriel, mahal, palagi kang ginagawa ang mga bagay sa iyong paraan at palagi naming iginagalang yun. Ngunit kung maal mo ang babaeng ito, kung talagang gusto mo ang isang buhay kasama niya, kailangan mong sabihin sa kanya ang katotohanan. Nararapat siyang malaman kung sino ka at nararapat kang mahalin para sa lahat ng kung sino ka, hindi lang ang bahagi nito. Ang mga salita ng ina niya ay nag-aalok sa kanya ng reassurance na kailangan niya. Tama ka ma, oras na. Kakausapin ko ang iyong ama, agdag ni Doña Cecilia ng malumanit.
Susuportahan kita, Gabriel, ano man ang mangyari. Salamat, Ma. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos tapusin ang tawag, naramdaman ni Gabriel ang isang pandamang kalinawan na sumakop sa kanya. Ang katotohanan na matagal nang nakatago ay malapit nang lumabas. At binang ang isang isipan ng pagbubunyag ng kanyang pagkakilanlan kay Ariana, nang sabihin sa kanya na siya mismo yung lalaking gusto ng kanyang mga magulang na pakasalan niya, ay nakakatakot, ngulit alam niyang ito ang tamang gawin. Tahimik na nakaupo si Gabriel sa likod ng isang makintab na itim na kotse, habang ito ay naglalayag sa abalang kalye ng lungsod. Humahagibis ang kanyang puso sa pag-asa at nerbiyos. Ang kumikinang na ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa mga bintana, naglalabas ng isang malambot na glow sa loob ng kotse. Ngunit ang tanging naiisip niya ay ang naghihintay sa kanya. Ngayong gabi ang gabi na sa wakas ay ibubunyag niya ang lahat, hindi lang kay Ariana kundi sa mundo. Inimbitahan siya ni Ariana sa isang charity auction, isang high society event na isa sa pinakamalaking gabi ng taon para sa mga elite ng lungsod. Nang tanungin siya nito na sumama, nakaramdam siya ng pagmamadali ng parehong kaguluhan at takot. Mahal na mahal niya si Ariana, ngunit matagal na siyang nagtatago ng isang bahagi ng kanyang sarili na ang bigat ng kanyang lihim ay naging hindi na kayang tiisin. Hindi na siya maaaring magpanggap pa. Sa loob ng ilang linggo, nakipaglaban siya kung paano sasabihin sa kanya ang katotohanan, na hindi lang siya isang lalaki mula sa isang baryo, kundi si Gabriel Angeles, ang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod, ang lalaking idinutulak ng kanyang mga magulang na makilala niya, ang mismang tao na gusto nilang pakasalan niya, bagaman wala silang alam noon. Nang unang inimbitahan siya ni Ariana sa auction, nag-alinlangan siya. Hindi siya mahilig sa mga grand event o makihalubilo sa mga mayayaman. Ngunit habang lumipas ang mga araw at isinasaalang-alang niya kung gaano katagal pa niya maitatago ang katotohanan, napagtanto niya na ang kaganapang ito ay maaring ang perpektong pagkakataon. Marahil ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan sa isang pampublikong kaganapan ay gagawing mas madali ang mga bagay-bagay, hindi gaanong personal. Pagkatapos ng lahat, hindi niya mahanap ang tamang mga salita upang umamin kay Ariana, at sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang magtago pa. Kaya, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanila. Gagamitin niya ang gabing ito, ang auction, upang ibunyag kung sino talaga siya. Hindi lang kay Ariana, kundi sa lahat. Oras na upang matapos ang pagkukunwari. Habang humihinto ang kotse sa malaking venue, huminga ng malalim si Gabriel at tinayos ang eleganteng suit na suot niya. Ito ay simple ngunit classy, pinili ng may pag-iingat. Binuksan ng driver ang pinto at lumabas si Gabriel sa pulang carpet na patungo sa ballroom, humahagibis ang kanyang puso habang tinignan niya ang malaking esena sa harap niya. Ang venue ay nakakamangha, na may mga chandeliers na kumikinang tulad ng mga bituin at isang pulang carpet na may linya ng mga photographer at reporter. Ang mga elite guest ay dumating sa glamorous gown at tailored suit, kumikinang ng mga ngiti para sa mga kamera habang pumapasok sila sa kaganapan. Huminga ng malalim si Gabriel, sunusubukang kalmaduhin ang kanyang mga nerbiyos. Hindi siya sanay na nasa spotlight ng ganito, ngulit ngayong gabi wala siyang pagpipilian. Ngayong gabi, malalaman ng lahat kung sino siya at walang pagbabalik. Habang papasok siya sa ballroom, ang tanawin ni Ariana na naghihintay sa kanya sa pasukan ay nagpakabog ng kanyang puso. Tila nagliliwanag siya sa isang tailored, elegant gown. Ang kanyang ngiti ay nagpapaliwanag sa kanyang mukha nang makita siya. Nakaramdam siya ng panandaliing kirot ng pagkakasala. Alam niyang hindi pa rin alam ni Ariana ang buong katotohanan tungkol sa kanya. Ngunit malapit na magbago iyon. Nilapitan siya ni Ariana, puno ng pagmamahal ang mga mata niya. "Ang gwapo mo," sabi niya at kinuha ang kanyang kamay. Ngumiti si Gabriel, ngunit ang kanyang mga nerbiyos ay nananatili sa ilalim. "Salamat, ang ganda mo rin." Magkasama, tumungo sila sa Grand Hall kung saan ang pinakamayayamang pamilya ng lungsod ay nakikihalubilo sa champagne at gourmet hors d'oeuvres. Ang gabi ay puno ng kaguluhan at ang grand auction ay malapit nang magsimula. Ngunit ang tanging naiisip ni Gabriel ay ang sandaling, mabilis na papalapit.
ang sandaling kung saan tatalikuran niya ang mga anino at ibubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagsimula ang auction sa isang pagmamadali ng aktibidad. Ang mga rare items ay dinala sa stage kasama ang mga elite guests na nagbibid ng astronomical sum para sa mga pintura, alahas at luxury experience. Ang silid ay umalingaw-ngaw sa enerhiya, ngunit ang isip ni Gabriel ay nasa ibang lugar. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang lihim na bumababa sa kanya at alam niya na ang oras ay palapit na. Pagkatapos, habang tumatawag ang auctioneer para sa isang maikling intermission, ang host ng event na isang sikat na socialite ay humabak sa harap ng isang makinis na ngiti. Ginigilang at giniing. Talagang naparangal kami na may isang very special guest tayo mayong gabi. Please salubugin natin si Gabriel Angeles. Anak ng Ginoong Ginomo Angeles, ang mga pangunahing tagapagsuporta ng event natin ngayong gabi. Ang palakpakan ay paggalang sa una, ngunit habang tumayo si Gabriel at tumungo sa stage, ang isang alon ng pagkataka ay dumaan sa karamihan. Marami sa mga bisita ay hindi pa siya nakikita dati roon. Palagi siyang nagtatangkang panatilihin ang low profile at iniiwasan ang mga public events. Ngunit ngayong gabi, lumalabas siya sa mga anino. Habang sumasama siya sa kanyang mga magulang, ang shock sa mga mukha ni na Ginoong Gino at Ginaang Valdez ay halata. Namulaki ang mga mata ni Ginaang Valdez sa hindi paniniwala at ang Ginoong Valdez ay parang natulala ng totoo. Gumagulo sila ng ilang linggo sa pagpapawalang bisa kay Gabriel bilang isang mahinang urani, isang taong hindi karapat-dapat sa kanilang anak. Ngulit ngayon nakita siyang nakatayo sa tabi ng pinakamayamang pamilya sa silid na pagtanto nila ang katotohanan. Si Gabriel Angeles ay hindi lang isang lalaki mula sa isang baryo, kundi ang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod, ang lalaking idinutulak ng kanyang mga magulang na makilala niya. Ang mismong tao na gusto nilang pakasalan niya, bagaman wala silang alam noon. Inilagay ni Ginaang Valdez ang kanyang kamay sa kanyang bibig at nagpalitan sila ni Ginoong Valdez ng asawa niya na mga mata sa shock. Ariana, samantala, ay nanatiling nakapako na malalaki ang mga mata niya sa hindi paniniwala habang pinapanood niya ang eksena sa kanyang harap. Matapos tumahimik ang palakpakan, hindi nag-aksaya ng oras si Gabriel. Mabilis siyang nagtungo kay Ariana, humahagibis ang kanyang puso habang nilalapitan niya ito. Ariana, malumanay niyang sabi, inabot ang kanyang kamay. Kailangan kong magpaliwanag. Nang walang anumang salita, iginaya siya ni Ariana sa labas malayo sa mga mapanuring mata ng mga bisita. Tumapak sila sa isang tahimik na teres kung saan tumama sa kanila ang malamig na hangin sa gabi. At naramdaman ni Gabriel ang bigat ng sandali na bumaba sa kanya. Pasensya na hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga. Simula ni Gabriel, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko kailanman sinasadyang linlangin ka. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa iyo ang katotohanan. Nang magkakilala tayo sa baryo, sinusubukan kong mamuhay ng simple. Ayokong may sino man ang makaalam kung sino talaga ako, lalo na ikaw. Gusto kong makahanap ng pag-ibig, tunay na pag-ibig, hindi batay sa yaman o estado. Tinitigan ni Ariana si Gabriel, pinoproseso pa rin ang katotohanan. Kaya, ikaw si Gabriel Angeles, ang pinag-uusapan ng aking mga magulang? Tumanggo si Gabriel, puno ng emosyon ng kanyang mga mata. Oo, hindi ko rin alam kung sino ka talaga. Hindi noong una, mulit nang nalaman ko, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Natakot ako na iisipin mong sinasadya kong itago ito. Bumuga si Ariana ng mahabang hininga, hinahalups ang kanyang buhok. Masyadong maraming dapat isipin ito, ngulit naiintindihan ko. Talaga? Nagtataka si Gabriel, hindi ka galit? Ngumiti si Ariana, inabot ang kanyang kamay. Gabriel, nagpapanggap din ako na ibang tao nang magkakilala tayo. Hindi ko sinabi sa'yo kung sino talaga ako dahil gusto kong mamuhay ng mas simple sa maikling panahon. Ayokong makita ako ng mga tao bilang ang billionaire tech woman tulad ng hindi mong ginustong makita bilang ang tagapagmana. Umapaw ang puso ni Gabriel sa ginhawa at pag-ibig habang hinila siya ng Ariana sa kanyang mga braso. Kaya pareho tayong nagkasala? Malumanay niyang sabi, inilagay ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Tumawa si Ariana, dumampian ng halik ang kanyang mga labi.
sa tingin ko. Tumayo sila roon sandali, nakayakap sa isa't isa. Ang bigat ng kanilang mga lihim ay sa wakas ay nabunyag. Pareho silang nagtago ng bahagi ng kanilang sarili dahil sa takot. Ngunit ngayon, wala nang mga lihim sa pagitan nila. Sila na lang sina Gabriel at Ariana, dalawang tao na nakahanap ng pag-ibig sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Mahal kita, bulhong ni Gabriel, tumingin sa kanyang mga mata. Mahal din kita, sagot ni Ariana, yumuko upang makuha ang kanyang mga labi sa isang malambot na, tender na halik. Sa loob ng ballroom, nagbago ang mood. Sina Ginoo at Ginang Valdez na lubhang nagpumilit na ilayo si Gabriel sa kanilang anak na babae, ngayon ay lumapit sa kanilang mga magulang ng nahihiyang simit. Wala kaming idea, sabi ni Ginang Valdez, puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Pasensya na po sa paraan ng pagtrato namin sa inyong anak. Ganap namin siyang hinusgahan. Ngumiti si Don Roberto ng mainit. Walang masamang nangyari. Ang mahalaga ngayon ay natagpuan nila ang isa't isa at iyon ang aming nilaan sa simula pa lang. Habang nagkakaisa ang mga pamilya, kumalat ang balita tungkol sa engagement ni Gabriel at Ariana sa buong silid. Pinupuno nito ang hangin ng kaguluhan at kagalakan. Ang mga elite guest na minsan nagchismis tungkol sa mapagpakumbabang pinanggalingan ni Gabriel, ngayon ay bumubulhong ng may pagkamangha tungkol sa pag-iisa ng dalawang pinakamapangyarihang pamilya ng lungsod. Ilang buwan makalipas, magkahaliwak na magkakamay sina Gabriel at Ariana sa kanilang kasal, napapaligiran ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang paglalakbay ay napuno ng mga lihim, hindi pagkakaunawaan, at marahil hamon pa. Ngunit sa lahat ng iyon, natagpuan nila ang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa yaman o estado. Natagpuan nila ang pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na nakakakitang mas lalo sa pagpapakita at sa puso. Habang nagpapalitan sila ng kanilang mga vows at naghalik sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, alam nila na natuto silang leksyon na mananatili sa kanila sa habang buhay. Walang kailanmang humusga ng isang tao batay sa pagpapakita dahil minsan ang pinakamahalagang kayamanan ay nakatago sa pinaka-hindi inaasahang lugar. At gayon, nagsimula ang kanilang bagong buhay na magkasama, nagkaisa sa pag-ibig, tiwala at ang kaalaman na natagpuan nila ang isang bagay na totoo.